Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin. Salamat. Kabanata 1501 hanggang 1510. 1501. Sa pagsasalita tungkol dito, si Emperor Juntian ay nagbigay ng isang mapait na ngiti at sinabi, noong kami ay nasa labas na ginagawa ang aming makakaya upang labanan ang langit at ang tao, ang mga taong iyon na nagtatago sa lupa ay umasa na sa daan-daang libong taon upang patakbuhin ang negosyo sa ilalim ng lupa. Ito ay naging isang bagong mundo. Hindi lamang iyon, dahil hindi na sila nag-aalala tungkol sa langit at sa mga tao, wala na silang ibang gagawin, at lahat sila ay nais lamang na linangin. Sila. Maaari ring isave ang Chongtian sa ilalim ng lupa, linangin ang Ganoderma lucidum, at linangin ang mga mapagkukunan. Ay mas mabuti. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakakalusot sa kaharian ng immortalidad sa loob ng mahabang panahon, ngunit ang maliit na matandang lalaki sa Xuanhai ay umabot na sa kaharian ng immortalidad. Napabuntong hininga si Ye Fan, kahit na siya ay isang tagalabas, lahat siya ay para kay Jun ang mga taong tulad ni Tian Dijan ay naaawa. Bagaman, noong panahong iyon, mayroon lamang 2 monghe sa immortal na kaharian sa sinaunang immortal na kaharian ng mga espiritu, ngunit mayroon ng isang malaking grupo ng mga monghe sa kaharian na hugis espiritu, at kahit na isang malaking bilang ng mga monghe sa kaharian ng alchemy. Alam namin na kung papayagang bumalik ang mga monghe na ito pagdating namin sa lupa, natatakot ako na sa kanilang mga puso, tiyak na hindi nila kami tretuhin at ang mga tao sa clan bilang mga benefactor, ngunit Year-Okon lamang kami sa ilalim ng kanilang mga paa. Kung tutuusin, matagumpay ang kontrabida, wala nang iba pa. Kaysa doon. Kaya, kami, ang Nine Heavens Emperor, ay nagdala ng natitirang grupo ng mga loose cultivator at itinatag ang Escape Alliance. Kami. Natagpuan ang mga pasukan sa mundo sa ilalim ng lupa sa lahat ng dako, hinarangan at binantayan ang mga ito, at ikinalat ang mga pahayag tungkol sa sinaunang mundo ng engkanto na sinakop ng mga Diyos at tao sa ibabaw. Hindi napigilan ni Ye Fan ang ngumiti at sinabing, Juntian Emperor, sa palagay ko ang iyong mga aksyon ay hindi lamang dahil sa takot ka sa mga tao mula sa sinaunang daigdig ng mga engkanto, halika upang ipakita ang iyong kapangyarihan. Hindi mo ba naisip na sila ay isang grupo ng mga duwag? Hindi ba sila karapat-dapat na bumalik sa lupa, kaya hayaan silang manatili sa ilalim ng lupa magpakailanman? Naramdaman ni Ye Fan na kung siya iyon, isang grupo ng mga tao na magkasamang lumaban ay tatakas sa likuran, kung saan papatayin siya ng mga mabango at maanghang na umiinom. Nananatili sa harapan, lumalaban sa kalaban sa daan-daang libong taon. Ang ganitong uri ng karanasan ay magpapagalit kay Ye Fan, at mahirap para sa mga taong iyon na matikman ang mga bunga ng tagumpay. Kung maaari, gusto ko pang katayin ang mga bastos na ito isa-isa. Ang puot ni Fang Jia. Sa kasamaang palad, ang mga nakakalat na magsasaka at angkan pagkatapos ng digmaan ay hindi kayang saktan sila. Paano pa sila magkakaroon ng puso na lutisin ang mga nakatagong panganib ng sinaunang daigdig ng engkanto? Natahimik sandali si Juntian Dijan, at bumantong hininga, tama ka. Bagamat hindi natin ito inamin sa ating mga bibig sa simula, ang ating mga puso ay napuno ng galit at puot para sa mga tumakas na ito. Natural, ito ay kailangang-kailangan. Bakit, kasama si Tian sa 100,000 taon ng pakikipaglaban ng mga tao hanggang sa kamatayan, malinaw na mayroon silang lakas, ngunit tumanggi silang lumabas upang tulungan tayo. Abat, pinagtiyagaan natin hanggang dulo, lahat tayo nasugatan at pagod, pero gusto natin silang mapunta sa mahabang buhay. Hindi tayo nagkakasundo. Hayaan ang kahangahangang mundong ito na sakupin ng mga underground na bog na iyon. Ito ay para sa ating sariling pagkamakasarili at para sa kapakanan ng mga susunod na henerasyon. Hinding-hindi ko sila papayagang makabuo. Hindi nakakagulat. Ang mga tao ng sektang Beishwa na iyon, sinasabing sinakop ng langit at ng tao ang mundo, at ang pinakamalaking bawal sa sinaunang immortal na mundo ng mga espiritu ay ang huwag lumabas sa madilim na kaharian at maghanap ng paraan palabas sa lupa. Lumalabas na ikalat mo ang ganoong impormasyon, malinaw na sabi ni Ye Fan. Huminto si Juntian Dijan at nakangiting sinabi, narinig lang ng mahihina at walang kakayahan ng mga taong iyon ang tunog ng pagbagsak ni Tianxing sa lupa, at sa sobrang takot nila naisip nila na ang langit ang tumalo sa ating lahat. Paano? Alam ba nila, ito ay Tianxing pagkatapos bumagsak sa lupa, ang mga Diyos at mga tao ay namatay. Nagpadala kami ng mensahe sa oras na iyon upang ipaalam sa kanila na upang mapanatili ang insenso ng lahi ng tao, dapat tayong magtayo ng isang mataas na tore sa pinakamalaking pasukan sa sinaunang daigdig ng engkanto, upang maiwasan ang mga Diyos at tao. Pagsalakay sa ilalim ng lupa. Agad silang sumang-ayon, sa takot na ang mga Diyos ay pumasok sa lupa. Natigilan si Ye Fan, tumingin sa lupa, at nagsabi, ibig mong sabihin. Itong bayan na walang kamatayang tore, sa ibaba ay ang sinaunang diwan ng diwata. Isang pasukan sa mundo. Tama. Ito ang pinakamalaking pasukan sa sinaunang mundo ng engkanto, sabi ni Juntian.
Naisip ito ni Yefan, na pagtanto lamang na ang salitang, suppressing immortals, ay nangangahulugan na ang sinaunang immortal na mundo ng mga espiritu ay natigilan. Hindi ba, Dijon, bakit mo nasabi na hindi pa tapos ang langit at ang tao? Hindi maipaliwanag na tanong ni Yefan. Napabuntong hininga si Juntian Emperor, sa orihinal, akala namin ay tapos na talaga ang sakuna ng langit at ng tao, ngunit inaasahan namin na ang langit at ang tao ay nagpadala ng isa pang espesyal na sugo para pumunta rito. Espesyal na sugo. Yefan na nakasimangot, isang tao. Oo, ito ay isang makalangit na nilalang. Sinabi ni Juntian Dijon, ang etheric na sibilisasyon noong araw na iyon ay tila nakatagpo ng problema sa oras na iyon. Ipinadala nila ang espesyal na sugo ng araw na ito upang dalhin ang lahat ng kanilang mga angkan dito ay natagpuan. Ngunit ang hindi ko inaasahan ay nang dumating ang espesyal na sugo, alam niyang napahamak na ang langit at tao sa mundong ito, at maging ang mga lumilipad nilang bangka ay nawasak ng lava. Pero, sa panahong iyon, dahil naibalik na ang kapaligiran, maaari nang mabuhay ang mga tao dito sa araw na iyon, kaya nilalayo nitong gamitin ang sarili nitong kapangyarihan para alisin ang prehistoric na bato sa ugat ng dragon. Mukhang kailangan ng kanilang sibilisasyon ang prehistoric stone, ngunit kung wala ang prehistoric stone, wala nang paraan para bumalik. Hindi naiwasang isipin ni Yefan ang kasaysayan ng pakikipaglaban ng mga ninuno laban sa mga Diyos at mga Diyos na lumilikha ng magic seminar na patuloy na umiikot sa angkan. Ngayon ay naiintindihan na ni Yefan, kaya kung ano ang sinasabi ng angkan ngayon ng labanan sa mga Diyos ay tumutukoy sa espesyal na sugo ng mga Diyos na dumating sa pangalawang pagkakataon. Makapangyarihan ang tao noong araw na iyon, ngunit kung tutuusin, nag-iisa siya. Bagamat malapit na tayong mamatay, marami pa rin ang mga Panginoon sa angkan. Matapos malaman ng lalaki na hindi siya kalaban, pumunta siya sa barbarong lupain noong panahong iyon at nagtanim ng isang grupo ng mga tao na tinatawag na magic. Guro, ito ay naging Diyos ng grupo ng mga tao, na pinamunuan ng grupong ito ng mga tao upang harapin ang angkan. Ang pinakamahuhusay na grupo ng mga salamangkero noong panahong iyon ay naging mga Diyos sa mata ng mga barbaro, tulad ng 12 Titans, Zeus, Apollo, Odin, Thor, Ares. Maraming barbaro na natuto ng mahika mula sa langit at tao, nakakatawang nag-aangkin na sila ay mga Diyos. At sila ay nagil-inang din ng malaking bilang ng mga mananampalataya sa kanluran. Hindi napigilan ni Yefan na medyo matigilan nang marinig niya ito. Ang grupong ito ng maalamat na mga Diyos sa kanluran ay naging mga apprentice ng etheric civilization. Ang unang grupo ng mga salamangkero ng Deity Magic Seminar ay naging maalamat na mga Western God. Kung hindi dahil hindi pa tayo nakaka-recover, kasama ang kakapusan ng cultivation resources at ang pagbaba ng talento, imposibleng gumawa ng ganoong kalaking ingay ang Diyos na ito. Sa kabutihang palad, umaasa sa mga Panginoon ng apat na pangunahing angkan, puwersahang natalo ang grupo ng mga barbaro sa kanluran at pinanatili ang mga ugat ng dragon. Ang huling labanan ay tinawag din nilang Twilight of the Gods, at tinatawag ding Doomsday, haha. Nakakatawa talaga, sa lahat ito ang kanilang pagkatalo. Kinusot ni Yefan ang kanyang mga mata at nagtanong, Emperor, kung gayon ang mga Diyos na ito. Oh, dahil natalo ang mga mago, nasaan ang espesyal na sugo na nagturo sa kanila ng mahika? Kabanata 1502 walang ibang paraan. Noong 1502, tinansya ni Yefan na dapat gamitin ng langit at ng tao ang prehistoric stone bilang pinagmumula ng enerhiya, o kahit na isang gatong. Kung wala ang prehistoric rock, hindi sila makakapaglakbay sa pagitan ng mga bituin. Sa makatuwid, dahil hindi niya nakuha ang mga ugat ng dragon, hindi siya dapat umalis sa araw na ito. Nag-aalalang sinabi ni Juntian Dijon, ito ang aming ikinababahala. Ang espesyal na sugo ng langit at tao ay nawala pagkatapos ng pagkatalo ng mga Diyos. Gayunpaman, tiyak na umiiral pa rin ito sa mundong ito, naghihintay ng pagkakataong lumipat. Ang layunin ay dapat na alisin ang ugat ng dragon. At ang dragon vein ay ang tanging pinagmumula ng espiritual na enerhiya na natitira sa planetang ito. Kung walang dragon vein, ang planetang ito ay aalisin. Kinamot ni Yefan ang kanyang buhok at bamulong, ito ang mga araw ay masyadong malungkot. Ang langit at ang mga tao ay nagkukubli, at ang sinaunang immortal na daigdig ng mga espiritu ay maaaring lumabas anumang oras. Tila kahit sa ang panig, ang kasalukuyang sangkatauhan ay hindi makakalaban. Boy! Naiintindihan mo na ngayon, ang lahat ng ito ay pagkatapos ng sanhi at epekto, dapat mo ring maunawaan, ano ang mangyayari kung lalabas itong sinaunang immortal na daigdig ng mga espiritu. Sabi ni Juntian. Mapait na ngumiti si Yefan, nagsinungaling ka sa kanila noon, sinasabing wala na ang langit at ang tao, ngunit kung alam nila ngayon na sila ay pinagsinungalingan at itinago sa lupa sa loob ng 10,000 taon. Kung gayon natatakot ako. Magalit sila ng husto. Kaya, simula ngayon, kailangan mong pasanin ang mabigat na pasanin. Kailangan mong lumabas sa lalong madaling panahon at humanap ng paraan para patayin ang taong lumabas sa sinaunang daigdig ng engkanto. Dapat mong
Huwag ipaalam sa mga matandang multo sa sinaunang mundo ng diwata na wala na ang langit at tao sa bagay na ito. Sabi ni Jun Tian. Tuwang-tuwa si Ye Fan, akala ng lalaking ito ay buhay pa ang itim na alakdan ng pangkat ng Beishuan. Matagal na niyang kinatay ang itim na kabuti, at nag-iisip siyang mabuti. Gayunpaman, ayaw sabihin ni Ye Fan kay Jun Tian Dijan ang tungkol dito. Kung tutusin, gusto niyang sabihin sa kanya ng kabilang partido kung paano makaalis sa tore. Okay, naiintindihan ko, pero paano ako lalabas? Mukhang nag-aalala si Ye Fan. Sinabi ni Juntian Emperor Jundao, imposibleng gumamit ka ng malupit na puwersa upang mapasok ang walang kamatayang tore na ito. Maraming materyales ang ginamit sa paghahagis ng walang kamatayang tore na ito. Kasama ang honghuang na bato, umabot ito ng 9,800 taon. Ito ay ginawa lamang 100 taon na ang nakalilipas. Kapag nagcast, ito ay nakamit lamang sa pamamagitan ng pagtunaw ng lumilipad na bangka kasama ang dalawang phoenix at phoenix ng mahabang buhay na kaharian. Matapos ilapat ang pamamaraan ng Kiman, napakalakas nito na nahihirapang kalugan kahit na ang pinakamalakas sa kaharian ng langit. Sa orihinal, hanggat ito ang espiritual na imprint ng ating Nine Heavens Monarchs, ang teleportation formation sa aking lapida ay maaaring mabuksan at maaari kang lumabas sa customs, ngunit ngayon. Ang iba pang 8 emperador ay nawalan ng kaluluwa, kaya natural na hindi sila makaalis dito. Ye Fanyu mas lalo siyang nanlumo, ngumiti siya ng mapait, oo. Alam kong napakahirap. Kaya, paano ako lalabas? Natatandaan mo pa ang sinabi ng emperador na ito ngayon lang. Ito ang pinakamalaki na pumasok sa sinaunang daigdig ng mga espiritu ng diwata. Ang pasukan. Natigilan si Ye Fan, umikot ang kanyang mga mata, at sinabi niya, maaari bang? May isa pang pasukan sa sinaunang daigdig ng engkanto. Ngunit ngayon ay isang beses na lang ito magagamit. Kung makapasok ka sa Ancient Immortal Spirit Realm sa pamamagitan ng butas na ito, maaari kang dumaan sa Ancient Immortal Spirit Realm at pagkatapos ay bumalik sa lupa. Sabi ni Jun Tian. Bagamat naramdaman ni Ye Fan na medyo ditor ito at medyo delikado, pero at least makakalabas siya. Saan ang butas na ito? Paano ko ito bubuksan? Tanong kaagad ni Ye Fan. Sinabi ni Jun Tian Emperor sa medyo komplikadong paraan, ang pasukan na ito ay mabubuksan lamang sa pamamagitan ng espiritual na imprint ng sinuman sa atin, ang Siyam na Emperador. Ngunit, ang emperador na ito ay may natitira na lamang na bakas ng natitirang kaluluwa, at kung gusto nating buksan ito, mayroon lamang isang pagkakataon. Kapag ang aking natitirang kaluluwa ay ibuhos dito, wala nang Jushan Emperor sa mundo. Natigilan si Ye Fan, ngunit hindi niya inaasahan na ang halaga ng pagpapalabas sa kanya ay para tuluyang mawala sa Juntian Emperor ang huling bakas ng kanyang natitirang kaluluwa. Hindi nakakagulat na maaari lamang itong gamitin ng isang beses, dahil walang pangalawang espiritual na imprint. Emperor, ito, wala na ba talagang ibang paraan? Sumimangot si Ye Fan. Sa totoo lang, kahit nakakaunting panahon lang ang pakikipag-ugnayan niya sa kanya, hindi kinaya ni Ye Fan na maging Emperor Juntian, kaya nawala na lang siya. Ang mga Jushan Emperors dito ay pawang tunay na matatapang na lalaki, at sila rin ay napakabait at matuwid, at iniisip nilang protektahan ang mga taong ito sa lupa hanggang sa sila ay mamatay. Sa wakas ay nahulog sila sa ganoong punto, at masasabi lamang na si Ye Wuya ay baliw at nakakasakit ng puso. Siyempre, maaaring hindi sila seryosohin ni Ye Wuya. Tinatayang hindi interesado si Ye Wuya at alam niya kung ano ang pinagmulan ng 9 na taong ito. Bukod dito, kung ang agwat ng lakas ay masyadong malaki, maaaring ito ay tulad ng isang taong nakatapak sa isang langgam upang pumatay ng isang langgam. Paano magmalasakit ang isang tao sa isang langgam? Anong klaseng bayani ito? Wala nang ibang paraan. Bukod, sa ganitong paraan, maaaring hindi ka matagumpay na makalabas, sabi ni Jun Tiandijan. Tanong ni Ye Fan, bakit? Huwag kalimutan, ang gate na ito ay ginagamit natin, ang Nine Heavens Emperors, lahat tayo ay may katawan ng isang diwata, tanging ang espiritual na imprint, at kahit na ang tunay na diwa ng kaharian ng engkanto. Maaari mong buksan ang pintong ito. Kung ang iyong anak ay hindi sapat na malakas, kahit na ubusin ng emperador na ito ang huling natitirang kaluluwa, hindi ka makakaahon sa gulo. Sa makatuwid, bago buksan ng emperador na ito ang pinto, kailangan mo munang kumpirmahin kung ikaw ay magkaroon ng lakas ng kaharian ng diwata na espiritu. May isang pagkakataon lang. Mataimtim na sabi ni Jun Tian. Nag-aalinlangan itong inisip ni Ye Fan, at inalis ang Purgatory Sword Demons na hindi niya makontrol. Kung gagamitin niya ang lahat ng solusyon, magkakaroon siya ng kapangyarihang maging isang diwata. Sa katunayan, hindi alam ni Ye Fan. Dahil gumamit si Ye Fan ng espada. Intent, ang kapangyarihan ng Sword Intent ay halatang mas malakas kaysa sa ordinaryong True Essence. Emperor, ang pangunahing nililinang ko ay ang Sword Intent, Sword Intent. Maaari mo bang buksan ang pintong iyon? Oh, sword cultivator ka ba? Hindi nakakagulat na napakababa ng cultivation level mo, pero hinayaan ka nilang makapasok sa tower. Sword Intent, syempre, kaya mo,
basta maabot mo ang totoong kapangyarihan ng fairy realm, sabi ni Juntian. Tumayo si Yefan at sinabing, bueno, susubukan kong ipakita ang lahat ng cultivation base. Emperor, tingnan mo kung narating mo na ang kaharian ng mga diwata na espiritu. Nahulaan ni Yefan na noong huling beses na lumaban siya laban sa dawist na si He Chu, na nasa kaharian ng Earth Peel, gumamit siya ng disintegrasyon at walang kapantay na layunin ng espada upang patayin ang kalaban ng medyo madali. Gayunpaman, ang pagbuo ng elixir at paghubog ng espiritu ay dalawang konsepto. Sa itaas ng Earth Peel, mayroong Heaven Peel, at pagdating sa plastic na espiritu, nandyan din ang Earth Spirit, ang Heaven Spirit, at panghuli ang Fairy Spirit. Sa mahigpit na pagsasalita, ang Earth Peel at Immortal Spirit ay ganap na walang kapantay. Sa makatuwid, walang ideya si Yefan sa kanyang puso. Hindi ko alam kung gagamitin niya ang kanyang dobleng pagkakawatak-watek, at pagkatapos ay gagamitin niya ang kanyang sariling sword intent disintegration, kung kaya niyang itaas ang kanyang lakas sa kapangyarihan ng isang diwata. Anak! Halika, Bendijan, nauubos na ang oras. Kung hindi mo magawa, magsanay sa lalong madaling panahon. Tumango si Yefan, huminga ng malalim, at ginamit ang kanyang sword intent. Kasabay nito, ang dugo ng dragon sa kanyang katawan ay nagsimulang kumulo, at ginto ang kumikislap sa kanyang mga mata. Ang ningning ng paghiwa-hiwalay. Pagkatapos ng first level disintegration ni Yefan, mabilis na bumuti ang paggana ng kanyang katawan. Oh! Ang pamamaraang ito. Hindi ko pa nakikita noon. Napakahiwaga. Bulong ni Juntian. Hindi ito pinansin ni Yefan, naramdaman niyang hindi na kailangang gamitin ang sword intent ng first layer disintegration. Dobleng pagkakawatak-watek. Kabanata 1503 Shansaw. 1503. Muling namamaga ang katawan ni Yefan, ang gintong apoy sa kanyang mga mata ay tila nakasisilaw, at ang aura ng kanyang katawan ay biglang tumaas sa isang bagong antas. Ito ay. Nagulat si Juntian saglit. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganoong paraan. Kung walang anumang tunay na kakanyahan, ang katawan ng tao ay maaaring direktang itaas sa ganoong antas. Sinabi ito ni Yefan. Sa isang iglap lang ay nailabas ang wuswang sword intent, at ang enerhiya ng sword intent na kumikislap ng gininto ang liwanag ay parang isang matalas na talam na higanteng espada na pumailang lang sa langit. Sa oras na ito, si Yefan ay kahangahangang parang isang Diyos ng espada na tinatanaw ang mundo. Emperor level na sword intent. Maging si Emperor Juntian, na nakaligtas sa daan-daang libong taon, ay hindi napigil ang mapabulalas nang matuklasan niya ang hininga ng sword intent ni Yefan Wuswang. Ikaw bata. Talagang nauunawaan mo ang layunin ng espada sa antas ng emperador. Bukod sa maalamat na Saint Tungtian na namamahala sa Immortal Execution Sword Formation, tanging ang Xuanyuan clan, na may hawak ng Xuanyuan sword, ang nakamit ang layunin ng Emperor-level sword. Sa hindi inaasahan, ang ikatlong pag-unawa ang layunin ng espada sa antas ng emperador ay mula pa rin sa iyong pamilyang Shenlang. Sumimangot si Yefan, hindi siya interesadong malaman kung gaano kalakas ang mga sinaunang Diyos na iyon, gusto lang niyang malaman kung makakalabas siya. Emperor. Nakarating na ba sa diwata ang kapangyarihan ng layunin ng espadang ito? Nagulat si Juntian Emperor, at pagkatapos ng maingat na pangunawa, bamantong hininga siya, bagaman ang layunin ng espada sa antas ng emperador ay makapangyarihan, iginiit nito na gamitin mo ang paglilinang ng pagtatayo ng pundasyon. Hindi ka panipaniwala na si Wei ay puwersahang iangat sa ibabaw ng Earth Spirit. Sa kasamaang palad, malayo pa ito sa lakas ng diwata. Earth Spirit, Heaven Spirit, at pagkatapos ay sa Fairy Spirit. Malayo pa ang lalakbayin. Hindi nagulat si Yefan, naramdaman din niya na hindi ito sapat. Huwag kang magpanik, Emperor, maaari pa akong mapabuti. Ano? Mapapabuti mo pa? Gulat na sabi ni Juntian. Tumango si Yefan, pinakilos ang kanyang walang kapantay na layunin ng espada, at ayon sa paraan ng pagkakawatak-watek, ang bawat bakas ng layunin ng espada ay nagsimulang marahas na pinasigla muli. Paghiwa-hiwalay ng layunin ng espada, katawan ng Diyos ng espada. Ito ang unang pagkakataon na ginamit ni Yefan ang sword intent para maghiwa-hiwalay sa kaso ng double disintegration. Malinaw na naramdaman ni Yefan na ang kanyang sword intent ay mas solid at mas makapal kaysa noong unang layer disintegration ang nangyari, at ang pagsabog ng enerhiya ay mas malaki kaysa sa nakaraang sword intent disintegration. Ito ay tulad ng paghawak sa parehong espada, isang bata na humahawak nito, at isang matanda na humahawak nito, ang kapangyarihan ay natural na naiiba. Ang pagkakawatak-watek ay tila nagpapalakas lamang sa pisikal na katawan, ngunit sa hindi direktang paraan ay nawasak din ito ang lahat ng enerhiya tulad ng layunin ng espada, at nagdudulot din ito ng mas malakas na epekto. Si Yefan ay muling kinailangang mamangha sa pagkakawatak-watek, anong uri ng malakas na tao ang makakalikha ng isang mahiwagang at makapangyarihang pamamaraan. Sa sandaling ito, isang malaking liwanag at anino ng layunin ng espada, tulad ng isang higanteng parang bundok, ay dahan-daang tumayo at lumitaw sa itaas ng katawan ni Yefan.
Ang katawan ng Diyos ng Espada ay nagbukas ng kanyang mga ginintoang mata, na walang kapantay na matalas, at maging ang siyam na matayog at malalaking tapyas ng bato ay maaari lamang magkapantay dito. Sa sandaling ito, tila si Yefan ang naging master ng 9th floor Zhengzaiyan Pagoda. Makapangyarihan at pambihira. Ang eksenang ito ay nagpatigil kay Emperor Juntian ng ilang sandali, ngunit hindi siya makapag-react. Emperor. Tumawag si Yefan. Sa oras na ito, ang kanyang boses ay mababa at malalim, at bawat salita ay natural na naghahayag ng ekspresyon ng King's Landing. Ang pamimilit ng mundo. Biglang bumalik sa katinoan si Emperor Juntian, huminga ng mahabang panahon, at nagsabi, kung daan-daang libong taon na ang nakalilipas. Sinumang nasa Heaven Snakang Realm ay may ganoong layunin ng espada. Natatakot ako na ang langit at ang tao ay maging parang lupa. Mga manok at aso, mahina ba kayo? Nagtanong si Yefan, ngayon. Sapat na ba ito para sa kaharian ng engkanto? Tama na. Tama na. Tuwang-tuwa si Juntian Emperor at sinabing, minamaliit ka ng Emperor na ito. Yefan, depende sa iyo kung makakaligtas ang mundong ito. Hindi napigilan ni Yefan na makahinga ng maluwag sa oras na ito, salamat sa kanyang walang humpay na pagsisikap, naabot niya ang pangalawang redisintegrate, kung hindi, magkakaroon ng mga pagkaantala. Emperor, dahil sapat na, maaari mong buksan ang pinto, sabi ni Yefan. Sandali lang. Bago ka lumabas, may isa pang bagay na kailangang ipaliwanag sa iyo, sabi ni Juntian. Inalis ni Yefan ang double disintegration at sword intent disintegration na lubhang pisikal at nakakaubos ng enerhiya, at pagkatapos bumalik sa normal, sinabi niya, Emperor. Ano pa bang meron? Dahil alam mong apo ka ni Yehuya, kahit ang emperador ngayon ay hindi alam kung ano ang gagawin. Sa sobrang galit, sinabi niya na gusto niyang samahan mo kaming matulog ng tuluyan. Itinakda namin ang mga patakaran ng paglilitis dito upang matiyak ang sinaunang daigdig ng mga diwata. Ang mga lihim ay hindi ipapasa. Pangalawa, gusto ko ring makita kung anong klaseng tao ang mga inapo na nakakaalam ng mga sekreto ng sinaunang daigdig ng engkanto. Kung makikita ito ng ilang tao, hindi sila mapagkakatiwalaan, at kung ilalabas nila ito, aakitin nila ang mga sinaunang diwata. Ang hagupit ng mundo, tapos kahit hindi niya tayo kalaban, may iba pang paraan para ubusin siya ng buhay dito. Natigilan si Yefan, hindi ba niya inaasahan na napakalalim ng pagsubok sa sinaunang pagoda na ito? Hindi katakataka, iniisip pa rin niya, totoo bang 5 tao lang mula noong sinaunang panahon ang kayang lampasan ang 9 na araw na mga emperador na ito na napinsala sa lakas? May ilan pa pala sa kanila, na natupok hanggang mamatay dito. Nagpatuloy si Juntian Dijan, ngayon, ang natitirang kaluluwa ng emperador na ito ay hindi na magtatagal. Maaari kang pumasok sa oras na ito, sa katunayan, ang emperador na ito ay labis na nasisiyahan, kahit papaano ay may makapagkatiwala sa kanya sa katapusan ng kanyang buhay, upang hindi malaman ng labas ng mundo ang lugar na ito. Ano ang nangyari? Kahit na ikaw ay apo ni Yehuya, ngunit, mula sa iyong layunin sa espada, makikita ng emperador na ito na ang iyong puso ay tuwid, at tiyak na hindi ka isang masamang kontrabida. Sa makatuwid, ang emperador na ito ay maaari ding kunin ito ang libing ay ipinagkatiwala sa iyo. Pagkatapos magsalita, isang gintong liwanag ang kumikislap sa stone tablet ni Emperor Juntian, at isang pangit na maskara ang lumipad palabas. Kinuha ito ni Yefan at tiningnan ng maigi. Pagtingin sa malambot na maskara, mukha itong mukha ng unggoy. Ano ito? Ito ay isang magic na sandata na ginawa ng mukha ng sinaunang alien beast na si Shansao, na tinatawag na Wanyan. Ang alien beast na ito, si Shansao, ay maaaring magpabago-bago. Bagamat isa itong espiritu ng unggoy, mahilig itong magpalit ng mukha ng tao. Pagkatapos, pinugutan siya ng ulo ng emperador na ito, kinuha niya ang mukha at pinino ito sa magic weapon na ito. Inimbitahan din niya ang isang sikat na magsasaka noong panahong iyon upang kumpletuhin ang pambihirang 9 na beses ng espiritual na pagdadalisay. Wearing this phantom face, maaari itong matransform sa anumang mukha at hugis ng katawan na gusto mo, kahit ito ay lalaki o babae, ang hitsura ay maaari ding baguhin. Kasabay nito, dahil ang mahiwagang sandata na ito ay umabot ng 9 na beses ng espiritual na pagpipino, maging ang powerhouse sa kaharian ng langit ay maaaring mabago. Hindi ko makikita ang iyong tunay na katawan, ang antas ng iyong paglilinang. Itong magic weapon, hindi ko alam kung ilang beses ko nang nailigtas itong emperador sa simula. Bagaman hindi ito isang magic na sandata na lumalaban sa langit, ito ay napaka-praktikal. Sa mga kritikal na sandali, maaari itong palaging gamitin. Upang gumanap ng isang espesyal na papel, ngayon, ibibigay ko ito sa iyo. Nagulat at natuwa si Yefan nang marinig niya ito, at hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ang gayong pangit na maskara ay naging isang kamangha-manghang sanggol. Bagaman hindi ito isang magic weapon, sa isang strategic na kahulugan, ito ay mas kapakipakinabang kaysa sa anumang armas. Emperor, ano ang spirit refining? Gusto mo ba talagang ibigay sa akin ang magic weapon na ito? Nag-alinlangan si Yefan, tila ito ang burial object ni Juntian Emperor.
Dahil sinabi kong regalo ito sa iyo, natural na para sa iyo ito. Pero hindi ito unconditional. Sabi ni Juntian sa malalim na boses. Kabanata 1504 na mga kondisyon. 1504. Alam ni Yefan sa kanyang puso na walang libreng tanghalian sa mundo, at nahihiyang sinabi, ano ang mga kondisyon? Si Juntian Dijan ay napabuntong hininga ng may panghihinayang, ang tanging bagay na hindi kayang bitawan ng Dijan na ito ngayon ay ang sa wakas ay itinayo natin. Ang Escape Alliance. Ang alyansang ito ay orihinal na nabuo ng ating mga maluwag na magsasaka. Ang angkan ay may pananagutan sa pagbabantay sa mga ugat ng dragon, at tayo ang may pananagutan sa pagbabantay sa mga pasukan at labasan ng sinaunang daigdig ng engkanto. Para sa amin, ito ang natitira pagkatapos ng kamatayan. Ang huling pamana, ang pagpapatuloy ng ating espiritu, ay may malaking kahalagahan. Gayunpaman, dahil sa kakulangan ng mga mapagkukunan ng pagtatanim, ang bilang ng mga magsasaka ay patuloy na bumababa, at walang gaanong nakakalat na mga magsasaka maliban sa angkan. Medyo naging mahirap na tiyakin ang kaligtasan ng bawat pasukan at labasan. Kahirapan. At maraming mga salamangkero sa kanluran na natututo ng mahika mula sa langit at tao, gayon din ang ilang mga superpower, ay lumitaw din ng maraming may kakayahang tao. Ang mga taong ito ay malamang na maging mga taong pumasok sa sinaunang daigdig ng engkanto. Kung hindi sila mapangasiwaan ng maayos, ang mga lihim ng sinaunang immortal na daigdig ng mga espiritu ay maaaring malik. Upang lutisin ang ganoong problema, ang pinakamagandang paraan ay gawing sarili nilang miyembro ng Escape Alliance ang malalakas na lalaking ito. Sa makatuwid, upang mas mapanatili ang mga lihim, ang alyansa ay unti-unting ipinakilala may ilang mga salamangkero at mga gumagamit ng kapangyarihan na natututo ng mahika ng langit at ng tao. Bagamat sinasamba ng mga salamangkero ang langit at tao, sila ay mga tao sa lupa, hindi mga tao mula sa sinaunang daigdig ng engkanto. Bagaman ang mga salamangkero na ito ay dating kaaway ng ating mga monghe, ngunit sa harap ng potensyal na krisis na ito sa sinaunang immortal na daigdig ng mga espiritu, hindi ito magiging hanggal. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang espesyal na sugo ng araw ay hindi nais na makita ang matanda. Guys, kung ang pakikibaka sa paghihintay ay kasangkot, kung ang sinaunang diwata na daigdig ng mga espiritu ay kasangkot, ang espesyal na sugo ng langit at tao ay mawawalan din ng higit kaysa sa pakinabang. Naunawaan ni Yefan ang pananaw na ito, ang kaaway ng kaaway ay ang kaibigan. Ang kaaway ng sugo ng langit at ng tao ay ang oriental na monghe, ngunit ang sinaunang immortal na daigdig ng mga espiritu ay nalampasan na ang mga monghe sa lupa. Kaya, sa harap ng sinaunang mundo ng espiritu ng diwata, sa katunayan, ang salamangkero at ang monghe ay naging magkapanalig. Higit pa rito, ang gusto ng mga Diyos ay ang ugat ng dragon, at ang sinaunang diwata na mundo ng espiritu sa ilalim ng lupa, hanggat hindi mo ito ginugulo, walang magagawa, at walang interes na kasangkot. Hindi mahalaga. Mula sa aling pananaw, ang langit at ang tao ay mga dayuhang sibilisasyon kung tutuusin, at tiyak na sila ay nag-aatubili na makita ang mga tao mula sa sinaunang mundo ng engkanto na lumabas. Ang bawat henerasyon ng mga matatanda ng Escape Alliance, pagkatapos na ipasa ang pagsusuri at pagre-recruit sa alyansa, ay sinabi lamang sa kanila na mayroong banta na sapat na upang sirain ang kasalukuyang sibilisasyon, ngunit hindi maginhawang sabihin sa kanila ang mga detalye. Gayunpaman, dahil ang agwat ng oras ay masyadong mahaba sa loob ng mahabang panahon, ang Escape Alliance ay unti-unting tumigil sa mahigpit na pagsunod sa lahat ng mga alituntunin tulad ng dati, at wala na tayong sapat na kaalaman tungkol sa krisis na umiiral sa sinaunang mundo ng engkanto. Noon pa man. Libu-libong taon na ang nakalilipas, ang mga dayuhang tester na nakapasa sa pagsusulit, alam kong ituturing nila ang kanilang pagkakakilanlan bilang isang kaluwalhatian sa halip na isang responsibilidad. Ngayon, kapag sinabi mong lumabas na ang mga tao sa sinaunang mundo ng engkanto, hindi pa rin nila alam. Umabot na ito sa punto ng pagkabulok, at kung hindi natin ito ililigtas, natatakot ako na ang Escape Alliance ay mananatili sa pangalan lamang. Naisip ni Yefan ang mga lalaki sa labas ng nangungan, Min Chenxiu, Jishu Ko, at iba pa. Sumali sa Escape Alliance, ngunit nagtataglay pa rin ng personal na puot sa kanyang puso, at iniisip pa rin niya ang kanyang pagkatalo sa kamay ni Yehuya. Obvious naman. Ang grupong ito ng mga tao ay hindi talaga nagbibitiw, ngunit sa alyansang ito, sila ay nasa kumpanya ng isang grupo ng parehong epic powerhouse, tinatangkilik ang pakiramdam ng detachment. Kahit na si Sisley, bilang Great Elder, ay lihim na nagtago ng butas sa pamamahala at hindi muling tinakpan ang pasukan sa bundok na nababalutan ng nyebe. Ang grupong ito ang mga matatanda, sa katunayan, ay hindi talaga napagtanto ang panganib ng sinaunang immortal na daigdig ng mga espiritu. Emperor, sinabi mo ito sa akin. Baka gusto mong palitan ko ang Escape Alliance. Nagpout si Yefan, paano siya pakikinggan ng matatandang ito? Emperador Juntian. Ang emperador ay umaasa. Kung lalabas ka, direkta mong sakupin ang alyansang ito sa pagtakas sa pangalan ng ating siyam na araw na emperador. Mayroon kang katayuan ng isang inapo ng Shenlong clan. Kung ikaw ang namamahala sa Escape Alliance, magkakaroon ka ng paraan para ipatawag ang mga inapo ng clan para sumali. Ito.
Naniniwala ang emperador na walang mas angkop kaysa sa iyo na kunin ang Escape Alliance at protektahan ang ibabaw, at walang makakagawa nito ng mas mahusay kaysa sa iyo. Si Yefan ay hindi maaaring tumawa o umiyak, hayaan siyang, isang lalaki sa kanyang 20s, na pamahalaan ng isang grupo ng mga epikong halimaw na daan-daang taong gulang. Ang punto ay, ang sariling impyerno ni Yefan ay masyadong tamad na pamahalaan ng Escape Alliance, ito ay hindi idle. Panic. Sanay na siyang mag-isa, pero ayaw niyang matali sa maraming bagay. Emperor. Kahit na gusto kong alagaan ito, kailangan nilang handang makinig. Tumanggi si Yefan. Biglang, isang token ang lumipad mula sa gintong lapida at nahulog sa kamay ni Yefan. Ang token ay nakaukit ng siyam na pattern. Bagaman ito ay kasing laki ng palad, ito ay napakabigat. Hindi ko alam kung anong uri ng material ang ginawa nito. Ito ang utos ng Nine Heavens Emperor, at ang mga makasaysayang materyales ng Escape Alliance ay may mga talaan, dapat kilalanin ng mga matatanda ang bagay na ito, tingnan ang token na ito, tingnan mo kami. Ikaw. Kailangan lang kunin ang token na ito, at kung tumanggi silang sumunod, patayin sila kaagad. Ang lakas mo, may ilan na hindi kontento, maliban sa mga pumapatay ng manok gamit ang kutsilyo. Oo. Hinawakan ng fan ang token at nagtanong, napakabigat ng token na ito, hindi ba dapat magic weapon ito? Medyo matalino ka, oo, magic weapon din ito, pero hindi ito masyadong powerful, for some self-defense purposes lang. Kapaki-pakinabang ang pagharap sa Pil Formation Realm, ngunit ang Spirit Sculpture Realm ay hindi mapigilan. Sabi ni June. Sabi ni Tian Dijan. Oo. Napaisip si Fan, kahit anong mangyari, nangako muna ito sa kanya, baka magbago ang isip niya at hindi na siya palabasin. Naiintindihan ko, kung wala nang iba, pakibuksan ang pinto. Sabi ni Yefan. Boy! Alam ng emperador na ito ang iniisip mo. Pero, kami, ang Nine Heavens Emperor, isang grupo ng mga maluwag na magsasaka, at ang mga ninuno ng iyong angkan, ay sunod-sunod, at nagdusa ng hindi mabilang na mga casualty. Isang grupo ng mga kasuklam-suklam na duwag ang kinuha. Sana, maiintindihan mo ang aming mabuting hangarin, at huwag mong pababayaan ang huling hiling ng emperador na ito. Sumimangot si Yefan, medyo nahihiya. Medyo nagsisisi ako. Tumanggo si Yefan at hindi na nagsalita pa. Walang kwenta ang magsabi ng higit pa sa oras na ito. Naniniwala ako na mararamdaman din ni Emperor Juntian ang kanyang saloobin. Tumawa ng mayabang si Emperor Juntian. Pagkatapos ng ilang tinig, anak, pumasok ka sa sinaunang daigdig ng engkanto, magtago sa lalong madaling panahon, at humanap ng daan palabas. Ang 8, sa lalong madaling panahon ang. Bumagsak ang boses, biglang lumabas ang sinag ng liwanag mula sa gininto ang lapida, bumagsak mula sa langit patungo sa isang itim na lugar sa ibaba ng lapida. Sa isang iglap, itong tila hindi kapansin-pansing itim na lugar, isang gintong liwanag ang lumitaw. Lumitaw ang magic circle, isang circular portal. Halos sabay-sabay na nawasak si Yefan, nawasak ang kanyang layunin sa espada, pinakawalan ang katawan ng Diyos ng espada, at agad na winalis ang layunin ng espada na, Don Chenxing, papunta sa gintong guhit. Sa formation, boom! Ang mga itim na bato sa ilalim ng. Nawala ang gintong bilog, at lumitaw ang isang asul na kulay. Oo. Si Fan ay hindi nang ahas na mag-antala, kahit na tumalon siya. Kabanata 1505 Leng Xingchen. 1505. Bagamat hindi si Yefan ang unang pagkakataon na pumasok sa sinaunang mundo ng engkanto, sa huling pagkakataong pumasok siya, aktibo lamang siya sa isang maliit na lugar. Higit pa rito, sa huling pagpasok ko sa pasukan ng Amerika, sa pagkakataong ito ay nasa ilalim ito ng South Pole, naganap na naiiba. Kaya, sa sandaling pumunta si Yefan, nalaman niyang hindi niya alam kung nasaan siya, at hindi niya alam kung aling panig ang. Sa oras na ito, nakatayo si Yefan sa isang dagat na may walang katapusang abot tanaw at tubig sa lahat ng dako. Pagtingin sa itaas, ito ay isang napaka-ordinaryong kalangitan, at walang pasukan o labasan. Nakakanerbiyos. Saan ko mahahanap ang labasan? Napakamot ng ulo si Yefan pagkatapos mag-isip. Saglit, inilabas muna ni Yefan ang phantom face. Para sa kaligtasan, mas mabuting isuot ang maskara na ito at itago ang kanyang aura. Nakatingin sa ang pangit na maskara ng unggoy, nilagyan ito ni Yefan ng totoong enerhiya sa sandaling maisuot niya ito, at pagkatapos ay lumitaw sa kanyang isipan ang itim na alakdan na pinatay niya. Sa isang kisap mata, napagtanto ni Yefan kung ano ang hitsura niya. Siya ay ganap na nagbago sa hitsura ng dawis na si He Chu. Maging ang hugis ay pareho. Ito ay talagang kawili-wili, ngumisi si Yefan, at nagbago sa ilang mga taong kilala niya, ngunit lahat sila ay matingkad, at ang susi ay hindi maaaring makilala sa kanyang aura cultivation. Gayunpaman, naisip ito ni Yefan, hindi siya maaaring maging isang itim na uod. Dahil imposibleng makatagpo ang ilang mga tao dito, na makakakilala kay He Shu, pagkatapos ay magiging mahirap. Napansin din ni Yefan na kailangang palitan ang kanyang damit, sa kabutihang palad, nakakuha siya ng ilang pinalitan na damit mula sa dawis na si He Chu.
Matapos makahanap ng maluwag at komportableng cyan gown na isusuot para sa kanyang sarili, casual na binago ni Yefan ang hitsura ng isang ordinaryong tao, at nagpalit din ng mahabang buhok. Matapos kumpirmahin na walang mali sa kanyang hitsura, tumanggaw si Yefan na may kasiyahan. Kaagad, natapakan niya ang isang lumilipad na espada, tumingin sa paligid ng ilang sandali, at sa wakas ay pumili ng isang random na direksyon upang sumulong. Matapos lumipad ng mahigit isang oras, iniisip ni Yefan kung mali ba ang napili niyang direksyon, ngunit biglang nalaman na may lumitaw na maliit na isla sa kanyang harapan. Ano? Mas nagulat si Yefan sa islang iyon. Parang may nag-aaway. Anyway, hindi ako mapapansin, bakit hindi mo ito lapitan ng mabuti at tingnan kung ano ang nangyayari sa isla? Oo. Ayaw sumali sa kasiyahan ng fan, ngunit sa palagay niya ay dahil may nag-aaway, tiyak na may pakinabang ito. Hindi ako makasigurado, may magagandang bagay tulad niyang Shenji sa isla. Oo. Nag-iinit ang puso ni Fan, at mabilis siyang nadulas. Ang maliit na isla na ito ay may medyo patag na lupain, at maraming halaman ang natatakpan. Isang lalaki. Sa berdeng damit, may maluwag na buhok, tumingin sa paligid ng 30, gwapo, may espadang kilay at bituing mga mata, ay may hawak na isang pambihirang mahabang espada na may malamig na liwanag, na nakaharap sa paligid ng 4 na lalaking nakasuot ng pula. Ang lalaking nakaasol na kamiseta ay humihingal, pinagpapawisan ang buong ulo, at ang kanyang paghinga ay hindi maayos. Nakamaskara ang lalaking nakapula at ngumiti, Leng Xingchen, talagang ikinahihiya mo ang iyong pamilya Leng. Karapat-dapat ka ba sa Ling Yujan, sa iyong kamay? Ni hindi mo naiintindihan ang kahulugan ng espada. Mga taong gulang, nasa ika-9 na antas ng pagtatayo ng pundasyon, ngunit hindi pa nabuo ang tableta. Haha! Ano ang pagkakaiba ng paghawak nitong Leng Yujan sa paghawak ng palakol? Narinig ito ng lalaking nagngangalang Leng Xingchen. Pagkatapos magsalita, namumula ang kanyang mukha sa galit, at may bakas ng dugo sa gilid ng kanyang bibig sa sakit. Siya ay nagdusa na ng napakalubhang panloob na pinsala, at napunta siya sa dulo ng langis. Ang sayang ng malamig na pamilya, sayang talaga. Bigyan ka ng isang subo ng pinakamagagandang lumilipad na espada, at bigyan ka ng napakaraming protective magic weapons, nakatanim ka pa rin sa kamay nating 4, napakawalang kwenta ng mga kamay mo. Biro ng isa pang nakamaskara. Leng. Kinagat ni Xingchen ang kanyang mga ngipin at sinabing may dugo sa kanyang bibig, kung hindi dahil sa inyong 4 na mas kakaunti ang nambubuli. Ay Leng Xingchen, bakit ako matatakot? Haha, joke. Mayroon kang 5 spiritually refined bodyguard sa iyong katawan, at kaming 4 ay nasa kaharian ng Dan, gusto ka ba naming labanan ng one-on-one? Hindi ba't masisira pa niyan ang iyong mga panlaban? Kung gusto mo, sisihin mo ang iyong sarili, ang mga matatandang lalaki mula sa pamilyang Leng, na labis na nagpoprotekta sa iyo, nagbibigay sa iyo ng napakaraming magagandang magic weapon at magandang elixir, ngunit ikaw ay isang basura pa rin. Leng. Ang mga mata ni Xingchen ay puno ng sakit at ayaw, ngunit wala siyang masabi, lumabas ang dugo at luha sa kanyang mga mata. Hoy, Leng Xingchen, huwag kang mag-alala, kapag namatay ka, aalagaan ka naming mabuti. Nasa kamay namin ang mga bagay na ito, ngunit mas kapaki-pakinabang ang mga ito. Oh, siya nga pala, ang iyong magandang dawas na kasama, aalagaan ka ng aming master, Leng. Parang nagising si Xingchen sa narinig. Ano, galit na sinabi, ikaw. Hindi ka taga Feng Linhai. Ikaw siya. Siya ang nagpadala. Hindi nakakapagtaka. Hindi pa kayo gumamit ng dawas na pamamaraan ni Feng Linhai. Lumalabas na. Dahil, kung pag-uusapan, ang mga mata ni Leng Xingchen ay puno ng sakit at puot, ngunit wala siyang kapangyarihang bumalik sa langit. Ang 4 na lalaking nakamaskara na nakapula ang tila naramdaman na masyado siyang nagsasalita, isa sa kanila ay nginisyan at sinabing, mamamatay ka, napakaraming kalokohan. Ibibigay ko sa iyo ang huling espada, pumunta ka sa impyerno. Pagkatapos sabihin iyon, ang lalaking ito ay humakbang ng paisa-isa, iwinagayway ang mahabang espada sa kanyang kamay, nagdala ng isang matalas na enerhiya ng espada, at kinuha ang ulo ni Leng Xingchen. Ngunit sa sandaling ito, isang figure ang biglang lumitaw sa harap ni Leng Xingchen, na ang isang kamay ay diretso sa kalooban. Sa sandaling naharang, ang lakas ng espada ay puwersahang ibinaba. WHO. Nagulat ang 4 na lalaking nakapula, dahil hindi nila napansin na may lumalapit, at hindi nila makita ang cultivation base ng tao. Ang natural na tao si Yefan ay nakikinig ng palihim ng ilang sandali, kahit na maraming bagay ang hindi ko naiintindihan na ang buhay at kamatayan nitong si Leng Xingchen ay walang kinalaman sa kanya, ngunit hindi komportable si Yefan kung kailangan niyang umupo at huwag pansinin ang mga taong ito na halatang kontrabida. Tsaka dahil 4 na kontrabida ito, mabuti pang patayin sila at nakawin ang kanilang mga gamit. Hindi alam, nagkaroon na ng matinding interes si Yefan na kunin ang mga storage bag ng mga tao sa sinaunang daigdig ng engkanto. Katulad ng pagbubukas ng treasure chest sa isang laro, alam ng Diyos kung anong mga goodies ang lalabas. Adik. Nang makita ni Leng Xingchen si Yefan, nagtaka rin siya, ang kamahalan ay. Si Yefan ay hindi nagsalita ng walang kaparirikon sa kanya, sinulyapan niya silang 4,
at sinabing, mamamatay ba kayong magkasama, o papatayin ko ba kayong lahat? Kapag narinig ito ng apat na nakasuot ng pulang maskara na mamamatay tao, nagkatinginan sila, paano kaya sila pumayag na umalis ng ganito? Kaya halos sabay-sabay silang apat na sumugod patungo kay Yefan, at ang apat na sword energies ay umatake kay Yefan na parang malamig na glacier. Ito ay matulungin talaga, Ngumisi si Fan, at agad na tinawag ang dalawang espada ni Mo Exi, ang general, gamit ang dalawang kamay, at ibinato ang dalawang walang kapantay na layunin ng espada sa bawat panig. Honi ni Insoni iyang kayo nito. Tumalsik ang dugo. Kabanata 1506, ang alamat ng mga pirata ng banal na espiritu. 1506. Hindi man lang naintindihan ng apat kung paano sila namatay, kaya wala na silang buhay. Para sa kanilang sword energy, hindi sila maaaring magdulot ng anumang banta sa abnormal na depensa ng katawan ni Yefan. Ang mga ito. Apat ay mga peel realms lamang ng tao, hindi kailangang maghiwa-hiwalay si Yefan, gamitin lang ang uswang sword intent ng direkta, sapat na. Ito. Natigilan si Leng Xingchen sa likod niya. Ito. Ang sword intent na ito. Ano ang sword intent? Tumingin si Leng Xingchen kay Yefan nang hindi makapaniwala na may gulat sa kanyang mga mata. Oo. Hindi ito pinansin ni Fan, ngumiti siya, pinunasan ang kanyang mga kamay, at pagkatapos kolektahin ang kanyang dalawang espada, nagsimula siyang tumakbo sa apat na bangkay at kinakalkal ang kanilang mga storage bag. Isang bag. Isang espada. Dalawang bag. Dalawang espada. Tatlo. Masayang umungol si Fan habang naghahanap. Kukunin na sana ang bag. Kahit na ang espada ay hindi isang magandang espada, ngunit maaari mo ring ilagay ito sa sword god ring, para hindi mo ito masasayang. Nakatitig si Leng Xingchen kay Yefan na naghahanap doon, at ganap na hindi nakapagsalita. Hindi niya inaasahan na ang isang makapangyarihang magsasaka ng espada ay magiging napakawalan jiya at kahihiyan. Walang pakialam si Yefan, maghanap pagkatapos kung matapos, binuksan ko ang isang bag para tingnan kung may mga magagandang bagay dito. Sok, kawawa talaga, kawawa talaga. Napakahirap ba ng kaharian ng mga tao? Ngumisi si Yefan, medyo nalungkot si At. This moment, narinig ko ang tunog ng pagsusuka ng dugo na nagmumula sa gilid. Noon lang ginawa ni Ye. Napagtanto ng Fan na may mali sa Leng Xingchen na ito. Hoy, ano ang sitwasyon mo? Inilagay ni Ye Fan ang lahat ng samsam sa isang storage bag at naglakad papunta kay Leng Xingchen. Hindi na makatayo si Leng Xingchen sa sandaling ito, at diretsyong nahiga sa lupa. Sumimangot si Ye Fan, kinuha ang isa sa kanyang mga pulso, tiningnan ang ibabang meridian, at malungkot na sinabi, ang iyong mga meridian ay sira lahat. Ang iyong mga meridian sa puso ay magulo. Sa ganoong malubhang pinsala, ikaw ay mamamatay. Talagang iniligtas niya ang isang mortal na tao, bamantong hininga si Yefan, ito ang buhay, isang hakbang mamaya. Mapatla ang kutis ni Leng Xingchen, at ang kanyang mga mata ay maulap, benefactor. Bagaman siguradong mamamatay si Xingchen, nagpapasalamat ako sa iyo. Sa pagpatay sa apat na taksil na ito para sa akin. Traidor. Nagtaka si Yefan, ang apat na lalaki na ito, mula sa parehong sekta na katulad mo. Leng. Mapait na tumanggo si Xingchen saglit, ang apat na taong ito, na nagpapanggap bilang mga disipulo ni Feng Linhai, ay nagbabalak laban sa akin dito. Ngunit ako rin, si Leng Xingchen, na duwag at walang kakayahan. Ikinalulungkot ko ang angkan at ang mga matatanda ng sekta. Dahil lang sa expectations niya kaya siya magtatapos, Inakala ni Fan na ang lahat ay namamatay, kaya inaliw niya ito, kaya't sinabi niya, nakakainip para sa iyo na sabihin iyon. Ang paglilinang ay batay sa talento, kaya paano kita masisisi? Benevolent. Hindi mo alam, masasabi ng iba na hindi maganda ang talent mo, makakahanap ka ng iba't ibang dahilan. Pero ako si Leng Xingchen, kasalanan ko kung bakit ako mahina, doon. May dalawang linya ng luha sa sulok ng mga mata ni Leng Xingchen, pasensya na sa mga nakatatanda. Pasensya na sa mga ninuno ng pamilya Leng. Pasensya na sa mga magulang ko. Pasensya na kay Jillian. Hindi alam ni Yefan kung ano ang sasabihin, ngunit pagkatapos makinig sa mga pag-uusap ngayon, nakita niya na ang lalaking ito ay tila napakalakas ng background ng kanyang pamilya, kaya marami siyang magic weapons para protektahan ang kanyang sarili. Kung hindi, talagang imposible para sa kanya na lumaban sa kaharian ng apat na tao na si Dan gamit ang isa lamang sa 9 na layer ng pagbuo ng pundasyon. Mayroon kang mga mapagkukunan, ngunit hindi ka magkakaroon ng malakas na lakas, ikaw nga ay kutsain at hahamakin. Benevolent. Unti-unting nanlabo ang mga mata ni Leng Xingchen, hindi ko na kaya. Pagkaalis ko, ang mga bagay sa storage bag na ito ay sa iyo na lang. Itatanong ko lang sa iyo. Ipadala itong Lingyu Sword, pabalik sa iyo. Cold Light Sect, ipaubaya mo sa Great Elder. Napaisip si Fan, patay ka na, akin na lahat ng gamit mo, kailangan mo pa bang alagaan o hindi? Pero, na-curious si Fan kung ano ang nasa storage bag na ito ng mayaman na pangalawang henerasyon. Kaya, kinuha ni Fan ang kanyang bag, binuksan ito at tiningnan. Haze. Napabuntong hininga si Yefan, bastos. Ito ay tinatawag na treasure box. Hindi.
To mention that there are 7 or 8 little things in there that I don't know what to use, parang magic weapon dapat yun, ang susi ay may mahigit 100 bote ng gamot na table tas. Gayun din. Ang mga sinaunang panahong bato, mayroong higit sa 100 sinaunang panahong mga bato. Hindi kailangang gawin. Higit pang pananaliksik, ito ang ritmo ng paggawa ng kapalaran. Ang storage bag ng batang ito lamang ay may higit sa lahat ng storage bag na ninakawan bago si Ye Fan. Iyon. Leng Xingchen, tama ba? Ang pamilya mo ay ang pamilyang Leng ng Hangguangman. Nakangiting tanong ni Ye Fan. Nalilito na si Leng Xingchen, oo. Napakayaman ng pamilya mo. Nako, napakaraming mahiwagang kasangkapan ng pamilya mo, napakaraming prehistoric na bato at elixir. Napangiti si Ye Fan ng may pag-asa. Tahimik ang tono ni Leng Xingchen, benevolent. Kung ibabalik mo ang Leng Yujian, I will be in the Leng family. I will have to thank you. Ang mga mata ni Ye Fan ay lumingon, at ang kanyang puso ay nag-init. Sa katunayan, kung siya mismo ang kumuha nito ay lumayo ako dala ang bag at espadang ito, kahit na kumikita ako. Ngunit kung ako ay makakapunta sa Hangguangman, hindi ba ako makakakuha ng higit pa? Ang susi. Sa hinaharap, maaaring walang ganoong pagkakataon. Pagkatapos ng lahat, kung ang malamig na bituin na ito ay namatay ng napakatagal, maaaring may ilang mga pagbabago. Okay, pagkatapos ay, patay ka na ba? Oo. Sabi ni Fan sa kalagitnaan, nalaman ko lang na nilalamig na si Leng Xingchen. Hey! Blessing din na nakilala mo ako, kung hindi ka aasang maghihiganti bago ka mamatay. Well, mukhang ako nga ang benefactor mo. Ibinigay mo sa akin ang mga bagay sa storage bag na ito at itong espada. Ay makatwiran din. Oo. Tumayo si Fan, kinuha ang Lenggayu sword, tiningnan ng mabuti, at nakitang maraming inscription sa gitna ng espada. Hindi ako tumingin ng mabuti ngayon, ngunit ngayon ay nakita ko na ito ay talagang isang mahusay na espada. Kahit na, ito ay mas advanced kaysa sa mga sinaunang sikat na espada tulad ng kanyang mga mahuhusay na general, Cheng Ying, at mga bituka ng isda. Hindi katakataka, ang grupo ng mga tao na iyon ay nagsabi na ito ay isang napakahusay na lumilipad na taybak, pagkatapos ng lahat, ito ay isang mahusay na taybak mula pa noong unang panahon. Oo. Nagtataka si Fan at gustong makita kung ang espadang ito, kasama ng kanyang walang katulad na layunin ng espada, ay maaaring gamitin ang kapangyarihan nito. Pumunta ka. Inihagis ni Ye Fan ang Leng Yujian, at nakita na ang Leng Yujian ay may dalang walang kapantay na layunin ng espada, na tumatawid sa malamig na kalahating buwan na ningning, ang ningning na ito ay parang dampi ng malamig na buwan, at lumabas na kahit saan ito dumaan, ito ay tinangay. Nagyelo sa isang layer ng hamog na nagyelo. Oo. Nagliwanag ang mga mata ni Fan, napakagandang espada, gusto mo bang ibalik niya ito sa Hangguangman? Siya ay nag-aatubili. Ngunit, kung pupunta ako sa Hangguangman at sabihin sa kanila na si Leng Xingchen ay patay na at hindi niya maalis ang Lenggayu sword, hindi ba't ang kabilang partido ay hindi magpasalamat sa iyo? Hinawakan ni Ye Fan ang kanyang baba, isang flash ng liwanag ang sumilay sa kanyang isipan, tumingin sa ibaba kay Leng Xingchen, at medyo nahihiya na sinabi, my body. I'm sorry, I'll play you a little bit. Pagkatapos kunin ang mga gamit, aalis ako kaagad, hehe. Hindi na kailangang mag-declare ng isang libing o ano, basta. Ikaw ay naging isang Leng Xingchen, pagkatapos ay makatarungan mong gamitin ang pangalan ng mayamang ikalawang henerasyong ito upang pumunta sa Hangguangman upang makakuha ng ilang magagandang bagay. Matapos makuha hindi ba maganda? Hahaha. Hindi mapigilan ni Ye Fan na matuwa, hindi siya dapat naging killer o mersenaryo dati, dapat ay isang internasyonal na magnanakaw. Kabanata 1507. Ang 1507 ay isang pangunahing kaganapan, hindi nananatili sa mga trifle, ngunit dapat bigyang pansin ang mga detalye. Matapos gumawa ng plano si Ye Fan, ang unang bagay na kailangan niyang harapin ay ang mga bakas ng pakikipaglaban sa isla, ang mga bangkay na ito. Buti na lang. May tubig dagat sa lahat ng dako, kaya itinapon ni Ye Fan ang lahat ng mamamatay tao na kulay pula sa dagat. Tungkol naman sa Leng Xingchen, naramdaman ni Ye Fan na nakakaawa ang body na ito, at gagamitin niya siya kahit mamatay siya. Kaya, naghukay siya ng butas para sa kanya at ibinaon ito sa isla. Siyempre, inalagaan itong mabuti ni Ye Fan at tinakpan ito ng turf, kaya hindi niya namalaya na may mga bangkay na nakaburol dito. Kuya Leng, meron din akong matatanda at kabataan sa pamilya ko. Para sa kinabukasan ng aking pamilya, kailangan kong tumakbo at gumawa ng ilang magagandang bagay upang makatulong sa aking paglilinang. Anyway, napakayaman ng pamilya mo sa sinaunang mundo ng mga engkanto, bigyan mo ako ng kaunti. Bawiin ang ilang bagay, hindi ito dapat maapektuhan. Huwag kang mag-alala, hindi ko lalabasan ang bahay mo, paano naman ako? Muntik na akong maubos, at aalis na ako. Oh! Kung malalaman ko kung sino ang pumatay sa iyo, sa saklaw ng aking kakayahan, maaari kong isaalang-alang ang paghihiganti sa iyo. Ito ay isang maliit na kabayaran. Kung mayroon kang huling hiling, maaari mong ipagkatiwala sa akin ang iyong mga pangarap. Well, syempre, hindi ito malaking bagay. Makakapagpahinga ka sa kapayapaan. Tama.
Nakatayo sa tabi ng sementeryo ni Leng Xingchen, si Ye Fan ay tila bumulong ng ilang salita sa kanyang sarili, pagkatapos ay tumalikod upang umalis. Kailan? Lumipad siya palayo sa isla kasama si Yu Jian, nagpalit na siya ng damit ni Leng Xingchen at naging hitsura ni Leng Xingchen. Gayunpaman, dahil kay Huan Yan, ang Cold Star na ito ay hindi nakakakita ng anumang cultivation. Isinaalang-alang din ito ni Ye Fan, ngunit sa mundong ito, palaging may ilang pamamaraan na maaaring pagtakpan ang paglilinang ng isang tao. Hanguang Sect, narinig ni Ye Fan mula kay He Chuan, isa sa 4 na pangunahing sekta sa Four Ancient Immortal Spirit World, at ang tanging sekta na may kultibasyon ng espada bilang mainstay. Dahon. Nakakuha si Fan ng ilang impormasyon mula sa storage bag ni Leng Xingchen at nakakuha ng higit na pangunawa sa Hangguangman. Ang pangunahing paraan ng paglilinang nito. Ang sekta ay ang 1,000 Miles of Cold Light Art. May natural na maraming uri ng espada, ngunit ang pinakasikat ay ang Cold Light Swordsmanship at Trouble Yin Sword Chi. Espada Chi. Mukhang hindi gusto ng mga pinakamatandang cultivator ng espada ang santukan, at lahat sila ay pumupunta para sa pangmatagalang pag-atake. Gayunpaman, naiintindihan na ang malayuan ay nangangahulugan na siya ay hindi madaling mamatay, at ang mga sinaunang monghe, alang-alang sa mahabang buhay, ay likas na ayaw makipaglaban sa malapit na labanan. Batay sa ang pangunawa ni Ye Fan sa Kendo, ang swordsmanship ng malamig na liwanag na pinto na ito ay maaaring mamaster sa ilang sulyap lamang. Ninanais ni Ye Fan na matuto ng kaunti. Kung kailangan niya itong gamitin, maaari niyang lokohin ito. Kung hindi, kapag isiniwalat niya ang kanyang walang kapantay na layunin ng espada, tiyak na magiging kainahinala ang grupong ito ng mga tao. Sa mga bagay na naiwan ni Leng Xingchen, may isa pang bagay na labis na nagustuhan ni Ye Fan ang mapa ng sinaunang daigdig ng engkanto. Gamit ang isang mapa, nakita niya ang lokasyon ng Hangguangman sa isang sulyap. Kasabay nito, nalaman din niya na pagkatapos ng daan-daang libong taon ng pag-unlad at pagtatayo, ang sinaunang daigdig na ito ay naging napakaunlad. Ito ay karaniwang kapareho ng mundo sa ibabaw, na may mga lungsod at nayon. May palengke. Bilang karagdagan sa 4 na pangunahing sekta, mayroong higit sa 100 maliliit na sekta, at ang mga vassal ay nasa ilalim ng 4 na pangunahing sekta. Ngunit para kay Ye Fan, bukod sa mga ninuno ng 4 na pangunahing sekta, hindi siya matatakot sa sinuman, kaya hindi na kailangang mag-alala tungkol sa iba pang maliliit na sekta. Sa pinakadulo ng mapa na ito, mayroong isang madilim na lugar, na nakalista bilang isang ipinagbabawal na lugar sa sinaunang mundo ng mga engkanto. Ang exit na malalaman ni Ye Fan sa ngayon ay ang exit na katumbas ng maliit na isla malapit sa Eastern Emperor Sect. Ang labasan ng kabilang bundok ng Niebe ay malapit sa pangkat ng Beishuan, ngunit malinaw na hindi ito sa madilim na kaharian, dapat itong isang kagubatan malapit sa pangkat ng Beishuan. Saglit itong pinag-isipan ni Ye Fan. Ang pinakaligtas na paraan para makalabas ay dumaan muli sa exit malapit sa East Emperor Sect. Ang paglabas sa Beishuan Sect, hindi ko talaga alam kung saan ako magsisimula. Kung mayroong ilang mga variable, pagkatapos ay problema lamang. Pero, ito ay iba. Ang layunin ngayon ni Ye Fan ay subukan munang makakuha ng ilang magagandang bagay para sa cultivation mula sa Hangguangman, upang pagkatapos niyang lumabas, matulungan niya ang kanyang sarili at ang kanyang mga babae at kapatid na lalaki na mapabuti ang kanilang lakas. Pagkatapos ng 3 oras na pagmamaneho, isang kontinente ang lumitaw sa harapan ko. Ang malawak na usok at alon ay lumutang sa baybayin, at maraming barko ang nakadaong sa daungan. Sa sinaunang engkanto mundo, sa katunayan, ang pinakamalaking proporsyon ng populasyon ay pa rin ang isang malaking bilang ng mga tao na may mahinang cultivation qualifications at maaari lamang maging ordinaryong tao sa ibaba. Matapos ang mga ninuno ng mga taong ito ay tumakas sa lupa, sila ay nagugat dito at umunlad hanggang sa araw na ito. Ang mga may kondisyon ay pumasok sa sekta ng paglilinang, at ang mga walang kondisyon para mamuhay ng ordinaryong tao, magkaroon ng mga anak, tumanda, mamatay sa sakit. Ang mga ito. Ang mga barko ay ginagamit ng mga ordinaryong tao kapag lumalabas sila sa dagat, at sa lungsod sa tabi ng daungan, ang mga taong naninirahan doon ay karaniwang mga ordinaryong tao. Sa loob, may mga bukirin, mga taniman, at iba pa. Sa lungsod, mga akademya, mga pagawaan, mga pamilihan, lahat. Ang Hanguang Gate, bilang pinakamalaking sekta sa lupain ito, ay matatagpuan sa loob, malapit sa isang underground na espiritual na bukal na may pinakamaraming espiritual na enerhiya. Oo, hindi nagmamadali si Fan na pumunta sa Hangguangman. Matagumpay siyang nakalabas sa Zhengzhien Pagoda, nakakuha ng isa pang pagkakataon, at nasa mabuting kalagayan. Kaya't pinanood ko ang lahat ng paraan, lumakad sa lahat ng paraan, at naramdaman ang mga katutubong kaugalian ng sinaunang mundo ng engkanto. Malinaw, nang lumapag si Ye Fan mula sa Tianyujian, medyo natakot ang ilang ordinaryong tao nang makita siya. Sa mata ng mga ordinaryong tao, ang mga magsasaka ay mga Panginoon na hindi makakasakit. Naglalakad sa maluwang na sinaunang kalye, naramdaman ni Ye Fan na parang naglalakbay siya sa ibang bansa. Ibang-iba ang mga kalakal at tindahan na nakita niya.
Sa mga taong dumating at umalis, mayroon ding isang maliit na bilang ng mga monghe, karamihan sa kanila ay nagtayo ng mga pundasyon, kakaunti ang bumubuo ng mga tabletas, at hindi nakilala ang mga humubog ng mga espiritu. At nang lumakad si Yefan sa isang bukas na plaza sa lungsod na ito, nakita niya ang isang matibay na eskultura na nakatayo sa kanyang harapan. Isa itong mar-angel na lalaki na may hawak na higanteng espada, na parang may nilalabanan. Medyo nalilito si Yefan kung sino ang taong iyon. May nakita siyang tindera ng prutas na nagkataong nasa malapit, kaya naglakad siya. Kapag ang tindera, natigilan si Fan at masayang sinabi, ayoko. Itong prutas. Nagpanik ang magtitinda, ito ay binigay sa iyo ng kontrabida. Hindi mo kailangan ng isang sentimos. Oo. Hindi nakaimik si Fan, paanong ang mga magsasaka na ito sa sinaunang mundo ng mga engkanto ay kumita ng kayamanan, at natakot pa ang isang nagbebenta ng prutas na naging ganito. Nandito lang ako para tanungin ka, sino itong sculpture na ito? Nakatayo dito, dapat ay napaka-importanteng tao, di ba? Hindi makapaniwalang tumingin ang hawker kay Yefan nang marinig niya ito, at natigilan ng mahabang panahon bago niya sinabi, Master Xianjia. Ito ay syempre si Emperor Juntian. Sinusubukan mo ba ang isang kontrabida sa paaralan? Hindi maiwasan ni Yefan na magtaka, Emperor Juntian. Nag-aalinlangan siyang nagtanong, Juntian, isa sa siyam na emperador. Yan. Tama, tumango ang tindera. Bakit mo itinayo ang eskultura ni Emperor Juntianjon? Naisip ni Yefan sa kanyang sarili, hindi ba ang sinaunang daigdig na ito ay hindi ginagalang ng mga ninuno na nagtatag ng bundok? Bahagyang nataranta ang tindera, ngunit nang tanungin siya ng master ng Xianjia, wala siyang pagpipilian kundi ang sumagot, si Jiu Shandijan ay ang maalamat na bayani na nakipaglaban sa langit at tao at nagligtas sa sinaunang daigdig ng espiritong engkanto. Ilang taon na ang mga anak ng ang ating sinaunang diwatang daigdig ng espiritu. Narinig ko ang kanilang mga pangalan. Bakit ka nagtatanong ng ganyan, Master Xianjia? Oo. Kumunot ang noo ng Fan, alam mo lahat ang tungkol sa Nine Heavens Emperor. Naturally, kahit na walang nakakita nito, walang Nine Heavens Emperor. Sa paghihintay sa mga makapangyarihang tao noong sinaunang panahon na bumili ng oras para sa atin, ang ating mga ninuno ay hindi makakatakas sa sinaunang daigdig na ito. Ay ang mga gawa na ipinasa ng maraming immortal na Panginoon, at maraming immortal ang nagsabi sa atin na hindi natin dapat kalimutan ang mga sinaunang bayani, sabi ng tindera. Natigilan si Yefan, tila. Ang Nine Heavens Emperor at ang iba pa ay may ilang hindi pagkakaunawaan tungkol sa sinaunang daigdig ng engkanto. Sa katunayan, kung iisipin mong mabuti, ito nga ang kaso. Paanong lahat ng nagtago sa sinaunang daigdig ng engkanto ay walang utang na loob? Lalo na yung mga taong talagang walang kakayahan at pinuprotektahan ng Nine Heavens Emperor at ng iba pa, dapat silang magpasalamat sa mga bayaning ito sa kanilang mga puso. Ang Jiushan. Tumingin si Fan sa harap niya. Medyo gamaan ang loob nitong simple at simpleng fruit vendor. Ang sinaunang mundo ng engkanto ay hindi lahat ng barbarica at masama, at ang mundo sa ibabaw ay hindi lahat ng sibilisado at mabubuting tao. Hindi ka maaaring maging partial, nasa lupa ka man o nasa ilalim ng lupa, sa katunayan, lahat ng tao ay lahi ng tao. Hindi mo dapat tingnan ang lahat ng tao sa sinaunang mundo ng engkanto na may mga kulay na salamin. Sa sandaling ito, isang malambot at magandang boses ng babae ang tumunog sa likod ni Yefan, tila nagulat. Xing Chen. Kabanata 1508 Wiling. 1508 oo. Saglit na natigilan si Fan at halos hindi makareact. Medyo matagal bago masanay sa papel na ginagampanan niya ngayon. Hindi makatakas si Yefan kapag nakilala niya ang isang taong kilala niya, kaya kinailangan niyang lumingon. Nang makita niya ang babaeng tumawag sa kanya, hindi maiwasan ni Yefan na mapatitig. Ang buhok ni Qingluo ay nakaban, mga dahon ng willow at maitim na kilay, isang pares ng matingkad na mata na parang itim na jade, at ang kanyang balat ay parang puting porselana. Nakasuot ng mahabang palda ng tubig na asol at puting gasa, hindi nito made atago ang kaaya-aya at matambok na figure, marangal at cool, ngunit may isang mature at matikas na alindog. Ano? Isang nakamamanghang kagandahan. Si Rao ay si Yefan ay nakakita ng maraming magagandang babae, at kailangan niyang mamangha sa babaeng nasa harapan niya. Kung tutuusin, medyo kakaunti ang mga tao sa paligid, lahat ay maingat na sumilip sa babaeng ito, na parabang siya ang naging pinaka-nakakasilaw na sentro sa kalye, at ang ibang mga babae ay nalilibugan lamang. Ano ang higit pa? Ang nakakagulat kay Yefan ay ang babaeng ito ay talagang may cultivation ng Earth Core Realm. Sa paghusga sa kanyang hininga, tila miyembro siya ng Cold Light Sect. Nang makitang hindi tumugon si Yefan, tinitigan siya ng ganito ni Beauty, at hindi maiwasang tumingin sa kanya. May bahid ng panghihinayang na parabang naramdaman niyang may nagawa siyang mali. Ang ganda. Asawa. Oo. Sandaling namamanhid ang anit ni Fan, sino ang masama noong nakilala niya, pero nakilala niya talaga ang daos na kasama ni Leng Xingchen. Hindi katakataka na ang kagandahang ito ay may mature na alindog, at lumalabas na siya ay may asawa na. Ang Leng Xingchen na ito ay talagang isang karaniwang mayamang pangalawang henerasyon. Kakaiba kung hindi ka nakakaakit ng inggit at puot ng mga tao.
Sa isang tea house sa di kalayuan, mayroong ilang mga monghe, lahat sila ay naaakit sa mga mata sa sandaling ito, bumubulong. Iyan ay si Nayen Rujao ng Hangguangmen. Para talagang lumulubog na isda at gansa. Ang numero unong kagandahan sa Hangguang sect ay hindi kilala, at isa rin siya sa pinakamaganda sa buong sinaunang mundo ng engkanto, ngunit nakakalungkot na napangasawa niya ang maling tao. Oh, so sayang iyan sa malamig na pamilya ng Hangguang sect. Siya, tumahimik ka, kahit anong mangyari, hindi tayo makakasakit ng iba. Ang mga pag-uusap ng mga monghe ay napakalambot, ngunit sa tainga ni Ye Fan, nahuhuli pa rin nila ito. Lumalabas na ang babaeng ito ay tinawag na Nayen Rujao. Ang pangalan ay parang nakakaawa, at ang mahiyain na mga mata sa ngayon ay nagtutulak sa mga tao na alagaan sila sa lahat ng posibleng paraan. Oo, umubo si Fan. Ang pagkakaiba ay hindi malaki, ang pagsasalita sa boses ni Leng Xingchen ay medyo simple. Jiao, hindi kita sinisisi, pumunta ka ba dito para hanapin ako? Ang impresyon ni Ye Fan kay Leng Xingchen ay ang taong ito ay dapat maging mahigpit, kaya ang kanyang ekspresyon ay napaka-flat. Bahagyang natigilan si Nayen Rujao, at tumingin kay Ye Fan nang may pagdududa. Nanlamig si Ye Fan sa kanyang puso, maaaring hindi niya ginaya ang kanyang sarili. Parang, nabunyag na. Hindi naman magiging malas diba? Asawa, ikaw. Higit 100 taon nang hindi tumatawag sa asawa mong si Jillian. Bakit ngayon? Nabuhayan ng loob si Ye Fan, ito pala ang pangalang tanong, gumawa siya ng random na dahilan at sinabing, hindi ba kita matawagan na Jillian? Nayen. Matamis na ngumiti si Rujiao, parang namumukadkad ang 100 bulaklak, napakaganda, syempre kaya mo, huli na para maging masaya ang asawa ko. Bata pa lang kami, tinawag ako ng asawa ko ng ganyan. Sa nakaraan, 100 taon, inaabangan ng aking asawa ang kaligayahan ng aking asawa. Kung tawagin mo ulit ako ng ganyan, natatakot lang ako na kapag binanggit ko ulit iyon, hindi masisiyahan ang asawa ko. Mahal ko. So childhood sweetheart pa rin ang dalawang ito. Naiintindihan naman, no wonder na gusto ni Nayen Rujao si Leng Xingchen mula pa noong bata siya. Gayunpaman, bakit hindi tinawag ni Leng Xing na ito ang kanyang daos na kasamang si Jillian ng higit sa 100 taon? Bago siya namatay, tinawag niya siya na. Hindi kaya siya ay sadyang walang pakialam at hindi masyadong malapit? Oo. Malamang na mahulaan ng fan ang ilan, natatakot akong alam din itong si Leng Xingchen na masyadong malaki ang agwat sa pagitan nilang dalawa, at hindi niya ito matiis sa kanyang pagpapahalaga sa sarili, kaya't sinadya niyang lumayo sa kanyang asawa. Jiao, masyado kang nag-aalala. Si Ye Fan ay hindi nang ahas na magsabi ng marami, dahil mas kaunti ang kanyang sinabi at mas kaunting pagkakamali. Kinagat ni Nayenro ang kanyang mga labi, ngumiti at tumango, at pagkatapos ay sinabing may pag-aalala, asawa, bakit ka tumatambay sa malamig na hamog na lungsod na ito? Hindi ka ba nakatagpo ng anumang panganib? Oo. Napaisip si Fan at sinabing, maglilibot lang ako, ano ba? Nayen. Napakurap-kurap si Rujao, medyo kakaiba ang asawa ko. Noon, ayaw ng mga asawang lalaki ang paglalakad sa labas ng mundo, lalo pa ang pagtambay sa lungsod. Laging. Ilang mabubuting tao na nagsasabi ng ilang chismis, na nakakainis, Mapait na ngumiti si Fan sa kanyang puso, gaano ba kababa ang Leng Xingchen na ito, bilang pangalawang henerasyong mayaman sa basurang kahoy, nahihiya ba siyang pumunta sa kalye? Wala lang, naisip ko lang, bakit ba ako mag-aalala? Nakangiting sabi ni Ye Fan. Masayang ngumiti si Rujao sa ilang sandali, oo, asawa, ano ang kahalagahan ng mga mata ng mga tagalabas, basta tayo ay masaya. Nang makita ang taos puso at nakakaantig na tingin sa mga mata ni Nayen Rujao, hindi maiwasan ni Ye Fan na maawa, ngunit sa kasamaang palad ay patay na ang iyong asawa. Medyo nakakaawa si Ye Fan para sa Nayen Rujao na ito, makikita na gusto niya talaga si Leng Xingchen kung ipapaalam mo sa kanya na patay na si Leng Xingchen, natatakot ako na madudurog siya. At kung umalis siya sa sinaunang immortal na mundo ng mga espiritu, tiyak na malalaman niya. Hey! Anong sakit ng ulo? Palihim na sinabi ni Ye Fan sa kanyang sarili na huwag masyadong isipin ang tungkol dito, kung tutuusin, siya ay peke, at walang saysay na mag-isip ng labis. Husband, anong iniisip mo? Nag-aalalang tanong ni Nayen Rujao, nalaman niyang na-distract ang kanyang asawa. Oo. Bumalik sa katinuan si Fan, ngumiti at sinabing, Jiao, nandito ka ba para hanapin ako? Nayen. Malumanay na sinabi ni Ru, pagkabalik ng aking asawa mula sa aking mga magulang ngayon, nalaman kong biglang inayos ang aking asawa upang siyasatin ang paghahagis ng espada. Sir, medyo nag-aalala ako. Pindutin ang makatuwirang sabihin na para sa inspection ng Swordcasting Division, ang nangungunang 10 disipulo ay pupunta doon, paano nila ipapadala ang kanilang asawa doon? Sa puntong ito, tila napagtanto ni Nayen Rujao na siya ay nagkamali, at mabilis na tinakpan ang kanyang bibig, ang kanyang maselang mukha ay pumuti. Tumingin kay Ye Fan sa gulat. Oo. Naisip ng Fan sa kanyang sarili, napakarupok ba nitong si Leng Xingchen? Tinakat niya ng gusto ang kanyang asawa kaya't hindi siya naglakas loob na magsalita ng maling salita, sa takot na maging mababa. Jiao.
Huwag kang kabahan, wala akong pakialam, sabihin mo sa akin. Sabi ni Yefan na may mahinang ngiti. Nain. Nakita ni Rujao na talagang kalmado ang asawa. Bagamat may mga pag-aalinlangan siya sa kanyang puso, nabuhayan siya ng loob, tumango, at nagpatuloy. Ngayon, si Feng Linhai at ang ating Hanguang sect ay nasa parehong pahina, at maaari silang pumunta sa digmaan anumang oras, kaya dapat silang magpadala ng mas maraming tao upang magkasamang magpatrolya. Nadama ng babae na ang bagay na ito ay medyo kakaiba, at hindi siya makapaghintay sa bahay ng may kapayapaan ng isip, kaya gusto niyang lumabas upang hanapin ang kanyang asawa. Ngunit hindi ko inasahan na nang malapit na akong umalis sa lungsod, nakita ko ang aking asawa dito. Nang makitang maayos ang asawa, ang babae ay huwag kang mag-alala. Nakabalik na ba ang asawa mo mula sa swordcasting division? Oo. Kinusot-kusot ni Fan ang kanyang mga mata, at pumasok sa kanyang isipan ang mga pag-iisip. Tama ang hinuha ni Nayen Rujao. Sa paghusga mula sa sitwasyon bago ang kamatayan ni Leng Xingchen, may taong sadyang pinaalis siya, at pagkatapos ay nakakita ng isang taong magpapanggap na Fenglin sa kalagitnaan. Tinambangan siya ng killer ni Hai. Ang totoong mamamatay tao ay dapat na mula sa Hanguang sect. Kung siya ay bumalik, ang tunay na mamamatay tao ay malamang na mabigla, at maaari pang umatake muli. Sakit ng ulo. Bakit ako? Tila ito ay isang kaganapan sa taglagas. Si Feng Linhai ay lalaban sa Hanguang. Ang sekta. Ang planong gumawa ng malaking halaga mula sa Hanguangman at umalis ay tila hindi gaanong simple. Masyado pa akong kakaunting impormasyon. Kung gusto mong pumunta sa Hanguangman, kailangan mong malaman ang pinakamaraming impormasyon hanggat maaari, upang maaari kang maging handa. Ano? Hindi pa banggitin, kung ang bawat sekta ay may pioneer na ninuno ng immortal na kaharian, kung gayon ang kanyang sariling, malaking magnanakaw, na plano ay hindi ganap na ligtas, kaya dapat siyang maging mas maingat. Oo. Naisip ito ng Fan at sinabing, oo, nakabalik na ako, hindi kailangang mag-alala si Jillian, hindi ba ayos lang sa akin? Nain. Ngumiti si Rujao at sinabing, ayos lang, asawa, pagkatapos ay bumalik na tayo. Jiao, nagmamadali ka ba? Tanong ni Yefan. Nain. Umiling si Rujao, anong klaseng emergency ang maaaring magkaroon ng concubine ko? Kung gayon, bakit hindi tayo mamasyal sa lungsod na ito, hindi pa ako gaanong lumalabas noon, kaya maaari mo akong samahan upang tumingin, sabi ni Yefan na may banayad ng ngiti. Bumabalik sa Hanguang Gate, mula sa bibig ni Nayen Rujao, dapat mayroong maraming kapaki-pakinabang na impormasyon. Nang si Nayen, narinig ito ni Rujao, may bakas ng pananabik sa kanyang mga mata ng Phoenix, at nagulat siyang sinabi, asawa. Ikaw, gusto mo bang pumunta sa palengke kasama ang iyong asawa? Oo. Nakita ni Fan ang masayang ekspresyon ng babae. Medyo natakot ako sa puso ko. Gaano na ba katagal simula nang lumabas ako kasama ang aking manliligaw? Sobrang exciting ba? Halos maluha-luha ako. Hindi alam ni Fan kung ano ang sasabihin, kaya ngumiti lang siya at tumango. Kabanata 1509 na nagsimula ako. 1509. Asawa, saan mo gustong pumunta? Hindi ako pamilyar dito. Inilibot mo ako, at alam mo na hindi ako madalas lumalabas. Maaari mo rin akong ipakilala sa ilang mga kawili-wiling lugar. Sabi ni Yefan. At saka, ang asawa ko ay hindi masyadong pamilyar sa Hanlu City, tama. Bagamat ito ang pinakamalapit na malaking lungsod sa aming Hanguang Gate. Tapos, mamalengke muna tayo. Gusto lang bumili ng mga pang-araw-araw na bagay ng asawa ko, mungkahi ni Nayen Rujao. Okay, Jillian, ikaw ang manguna, sasamahan kita saan ka man magpunta ngayon, malumanay nang umiti si Yefan. Nayen. Tila nakatanggap ng malaking sorpresa si Rujao, na parang ang hibiscus ay lumabas sa tubig, mas nagliliwanag, at matamis na tumango, salamat asawa. Hindi napigilan ni Yefan ang mapabuntong hininga sa kanyang puso, ang babaeng ito sa sinaunang daigdig ng engkanto ay napakasimple pa rin, talagang madaling makontento, mamili ka na lang at maging masaya ng ganito. Siyempre, tinatayang may kinalaman ito sa maamong personalidad ni Nayen Rujao at sa kanyang malalim na pag-ibig sa kanyang Daoist partner. Yung dalawa, naglalakad sa kalye, nakakaakit ng maraming atensyon. Pagkatapos ng lahat, ang hitsura ni Nayen Rujao ay napakabihirang sa sinaunang mundo ng engkanto. Gayunpaman, ilang mga monghe na nakakakilala kay Leng Xingchen ay may ilang paghamak at paninibugho sa kanilang mga mata. Oo. Walang pakialam si Fan, na nakatingin kay Nayen Rujao sa tabi niya, paminsan-minsan ay palihim na tumitingin sa kanyang cute na hitsura, na medyo kawili-wili sa kanyang puso. Ang sinabi ni Nayen Rujao tungkol sa pagbili ng mga pang-araw-araw na bagay ay hindi hihigit sa ilang maliliit na bagay tulad ng tela, damit, at insenso. Pagdating niya sa OnePlus Women's Tailor Shop, nakakita si Yefan ng maraming makukulay na damit, karamihan sa mga ito ay idinisenyo upang maging maangin, at ang ilan sa mga ito ay klasikal at marangal, mislan at maganda. Asawa, maghintay ka sandali, ang babae ay pipili ng 2 damit at aalis. Bilang 9. Sabi ni Rujao, nagmadali siyang pumili ng 2 dress, at saka pumunta sa counter para magbayad.
Ang pera na ginamit sa sinaunang mundo ng engkanto ay hindi gaanong naiiba sa mga sinaunang panahon sa lupa, karaniwang ginto at pilak. At ang ilang mga mapagkukunan para sa paglilinang lamang ang gagamit ng prehistoric stone para sa pangangalakal. Nang makitang naiinip na si Nayan Rujao, sumimangot si Fan at sinabing, Jiao, bakit hindi mo subukan? Bakit ka nababalisa? Oo. Nagtaka si Fan, wala kayang fitting room ang tailor shop sa sinaunang fairy world. Nayan. Saglit na natigilan si Rujao, pagkatapos ay lumingon siya ng may pag-aalinlangan at nagtanong, asawa. Maaari ko bang subukan ang mga damit? Siyempre kaya mo, pumunta ako dito, maaari kang pumili ng ilan pang mga damit na susubukan, Fan say. Pero dati, ayaw ng asawa ko na makitang sumusubok ng damit ang asawa ko. Medyo agrabyado na bulong ni Nayan Rujao. Saglit na hindi nakaimik si Fan, marahil dahil sa inferiority complex ni Leng Xingchen. Kung mas maganda si Nayan Rujao, mas magiging hindi komportable si Leng Xingchen, at syempre hindi niya gustong panuurin ang kanyang asawa na nagpalit ng damit at ipakita ang kanyang kagandahan. Kaawa-awang babae, kung gaano karaming pait at hinaing ang nilunok sa kanyang sikmura matapos manatili sa gayong asawa ng mahigit 100 taon. Oo. Walang masyadong sinabi si Fan. Naglakad siya papunta sa shelf at pumili ng ilang damit na akma sa ugali ni Nayan Rujao. Nabigla si Nayan Rujao, hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig at nakita. Ang kanyang magandang mga mata ay malapit ng umapaw sa pulot, kinuha niya ang mga damit na nahihiya at masaya, salamat asawa. Kung gayon, ang babae ay pupunta ngayon. Subukan. Nakangiting tumanggaw si Fan, umupo sa isang upuan sa labas, at tahimik na naghintay. Hindi. Magtagal bago magpalit si Nayan Rujao ng isang makulay na damit at lumabas, na bahagyang nakalabas ang kanyang mabangong balikat, nakakuyom ang kanyang baywang, at ang kanyang mga linya ay lubhang kaakit-akit. Papalit lang ng damit, parang nag-iiba na ng style. Asawa, okay na ba ang katawan na ito? Hinaplos ni Nayan Rujao ang kanyang buhok at nagtanong sa mahinang boses. Oo. Lumiwanag ang mga mata ni Fan, tumanggaw siya at sinabing, You look good, you are beautiful, you look good in anything you wear. Let's try something else. Napakaliwanag ng mga mata ni Rujao na labis siyang natuwa. Wala pa siyang narinig na lalaking pumupuri sa kanya ng ganito, at para itong panaginip ngayon. Nagmamadali siyang pumasok at sumubok ng ilan pang damit, at tumakbo palabas na may malaking interes upang hayaan ang kanyang asawa na suriin ito. Oo. Ang Fan ay hindi maramo sa mga salita ng papuri. Sinasamahan niya ang mga babae na bumili ng damit. Paano niya siya mapupuri? Ano? Higit pa rito, maganda ang hitsura ni Nayan Rujao sa lahat ng kanyang suotin, ang kanyang figure at mukha ay top-notch, at ang kanyang ugali ay babae rin, at siya ay halos hindi nagkakamali. Jiao, sa tingin ko ang mga damit na ito ay angkop para sa iyo, kaya bilhin mo silang lahat. Sa wakas ay tumayo si Fan at sinabi. Nang marinig ito ni Nayan Rujao, labis siyang nagulat, asawa. Hindi ito maganda. Bakit, wala ba tayong sapat na pera? Hindi ba mayaman ang pamilya Leng natin? Sabi ni Fan. Ang pamilya Leng ay natural na hindi sulit ang ginto at pilak para sa pagbili ng mga damit, ngunit hindi mo ba sinasabi na kahit na may pera ka, dapat kang maging masipag at magtipid? Sabi ni Nayan Rujao. Fan pouted, itong si Leng Xingchen ay bakal pa rin para sa pagbili ng damit para sa kanyang asawa. Kung mahirap ka, yun lang. Napakakuripot ng super rich second generation. Bumili, bumili, bumili. Sinabi ni Fan ang tatlong karakter na mantra na gustong marinig ng mga babae sa mundo. Kahit na lupa o lupa, para sa mga babae, ang tatlong salitang ito ay lahat gwapo. 9. Bumili si Rujao ng 7 o 8 set ng mga bagong damit at inilagay ito sa isang storage bag. Sa pagtingin sa mga mata ni Fan, siya ay naging mas malambing at matamis. Salamat sir. Oo. Hinaway-kaway ni Fan ang kanyang kamay, huwag mong tretuhin ang iyong sarili ng masama sa hinaharap, masyado akong kuripot noon. Naenru. Mabilis na umiling si Jiao, walang ginawang masama ang asawa, sapat na ang mga damit, bilhin mo ito sa pagkakataong ito, at bilhin mo ito ng mas mahabang panahon sa susunod. Napangiti si Fan, ito ay talagang manok, aso, kahit anong sabihin ng asawa ay tama. Yung dalawa. Lumabas ng tailor shop at nagpatuloy sa paglalakad sa kalye. Inipon ni Nayan Rujao ang kanyang lakas ng loob at tahimik na nagunat ng isang jade arm para hawakan ang braso ni Fan. Dahon. Si Fan ay hindi nang ahas na hawakan si Nayan Rujao noon, dahil si Leng Xingchen ay tila hindi malapit sa kanyang matamis na asawa. Sa sandaling ito ang lahat. Ganito, parang hindi bagay na itulak ang mga tao, anyway, magkahawak lang ng kamay at magkadikit, hindi naman malaking problema. Nayan. Gumaan ang pakiramdam ni Rujao nang makita niyang hindi siya itinulak ni Fan. Nalaman niyang nagbago na ang ugali ng asawa sa kanya ngayon kaya naglakas loob siyang lapitan dahil sa takot na magalit ang lalaki. Sa paglalakad at paglalakad, halos ihilig ni Nayan Rujao ang kanyang ulo sa balikat ni Fan, at ang kanyang buong katawan ay nakasandal sa lalaki. Oo. Lumingon sa likod si Fan, punong-puno ng pagkahumaling ang babaeng nasa tabi niya, at hindi niya alam kung matatawa ba siya o maiyak.
Sa sandaling ito, sa hindi kalayuan, mula sa isang napakagandang tatlong palapag na mataas na gusali, ay narinig ang tunog ng dangdang. Oo. Medyo na-curious si Fan at nagtanong, Jiao, ano ang lugar na iyon? Si Nayan Rujao ay nalubog sa kagalakan, nang marinig niya ang mga salita ng lalaki. Ang kanyang mukha ay namula, itinaas niya ang kanyang ulo at sinabing, sige, Zinlong Pavilion ito. Ngayon ang araw kung kailan ibinebenta ang Zinlong Pavilion, ngunit nangyari ito. Kung ang iyong ayaw ng asawa, tumalikod tayo at pumunta sa ibang lugar ngayon. Ano ang Zinlong Pavilion? Tanong ni Ye Fan. Medyo kakaiba si Rujao, kumislap ang kanyang mga mata, hindi mo ba kilala ang asawa ko? Ang Zinlong Pavilion ay ang lugar kung saan nagtitinda ang Tianbao Trading Company ng mga kayamanan ng mga monghe. May kabuuang 3 Zinlong Pavilion sa sinaunang mundo ng mga engkanto, at isa lang sa Hanlu City. Oh, kayamanan ng monghe. Negosyo ng Tianbao. Nag-flash ang pag-iisip ni Ye Fan, at naramdaman niyang may kailangan siya, kaya ngumiti siya, Jiao, alam mo rin na hindi ako madalas lumalabas, at may ilang bagay na hindi ko maintindihan. Nain. Hindi masyadong nag-isip si Rujao, at nagmamadaling sinabi, siguro nabalitaan ito ng asawa ng Tianbao Trading Company. Ang pinakamalaking kumpanya ng kalakalan sa sinaunang mundo ng mga engkanto ay itinatag ng ninuno ni Tianbao sa larangan ng mahabang buhay. Hangganan. Ito. Ang Zinlong Pavilion ay ang mga kayamanan ng cultivation, magic tools, exercises, medicinal herbs, at prehistoric stones na nakolekta ng Tianbao Commercial Bank. Kailangang. Oo. Biglang napagtanto ng Fan na iyon ay ang auction house ng cultivator. Talagang pinatatakbo ito ng isang matandang halimaw mula sa Eternal Life Realm. Oo naman, may mga mangangalakal kung saan man may mga tao, at ang Eternal Realm ay gusto rin ng pera. Mayroon bang anumang magagandang bagay sa Zinlong Pavilion? Nagmamadaling tanong ni Ye Fan, kung ordinaryong basura lang, hindi siya pupunta. Depende ito sa swerte, ngunit ang Zinlong Pavilion sa pangkalahatan ay nagbebenta lamang ng magagandang bagay kapag mayroon silang pinakamahusay na kalidad, kung hindi, mas pipiliin nilang isara ang pinto, sabi ni Nayan Rujao. Kapag si Ye narinig ito ng Fan, hinawakan niya ang mapuputi at malambot na mga kamay ni Nayan Rujao at sinabing, Tara na. Tara na at tingnan natin. Kung may magagandang bagay, tiyak na bibili siya. Hindi ba siya pumupunta sa sinaunang daigdig ng engkanto para lamang magtanim ng yaman? Biglang hinawakan ng kamay si Nayan Rujao, at tumibok ang puso niya, nakalimutan niyang makipag-holding hand sa asawa, ano ba? Ang ganitong pakiramdam, tila 100 taon na ang nakalipas. Kabanata 1510, Zinlong Pavilion. 1510. Kaagad, si Nayan Rujao ay labis na nataranta, asawa, hindi mo ba kinasusuklaman ang paglabas-masok sa mga lugar kung saan ang mga monghe ay higit na nagtitipon? Bakit ka handa na pumunta sa Zinlong Pavilion ngayon? Sa tuwing magbebenta ang Zinlong Pavilion, maraming monghe ang magtitipon, may mga kinatawan pa nga mula sa Northern Profound Sect at Eastern Emperor Sect, kaya hindi dapat pumunta si Feng Linhai sa Zinlong Pavilion dito dahil sa kamakailang hindi pagkakatugma sa ating Cold Light Sect. Napangiti si Ye Fan, talagang nakatakas itong si Leng Xingchen. Habang buhay. Dahil nakakahiya ang cultivation base, hindi man lang pumunta sa lugar kung saan nagtitipon ang mga monghe. Hindi ba ito ay isang panghabang buhay na lumiliit na pagong? Bigla kong gustong pumunta ngayon, sa bagay, walang nakakakita sa cultivation ko, di ba? Sabi ni Ye Fan. Tahimik na sinabi ni Nayan Rujao, ang aking asawa ay may Dingbo Jade Pendant, kaya natural na hindi nakikita ng mga tagalabas ang pagtatanim ng aking asawa, ngunit. Napagtanto ni Ye Fan na si Leng Xingchen ay mayroon ding Jade Pendant na maaaring magtago sa kanyang cultivation. Aparato. Hindi nakapagtataka na hindi nagtanong si Nayan Rujao kung bakit niya itinago ang kanyang cultivation. Pero, alam naman talaga ng lahat ang cultivation ko, di ba? Nakangiting sabi ni Ye Fan. Si Nayan Rujao ay hindi nang ahas na magsabi pa, ayaw niyang banggitin ito noong una, ngunit natatakot siya na kapag pumasok siya sa Zinlong Pavilion, ang kanyang asawa ay pagtawanan ng mga taong iyon, at sa huli ay hindi siya masaya. Ayaw ni Nayan Rujao na masira ang isang masayang sandali dahil sa Zinlong Pavilion. Jiao, huwag kang masyadong mag-isip, dahil gusto kong pumunta, natural na wala akong pakialam sa mga bagay na iyon, sabi ni Ye Fan na may matamis na ngiti. Matapos itong pakinggan ni Nayan Rujao, hindi na siya nagsalita, niyakap niya ng mahigpit ang asawa, at sinabing, kahit anong gawin ng iba, si Jiao ay laging kasama ng asawa niya. Bagamat alam ni Ye Fan na ang babaeng ito ay kausap si Leng Xingchen, nakaramdam pa rin siya ng init sa kanyang puso. Pagdating nila sa pasukan ng Zinlong Pavilion, nakatayo doon ang dalawang waiter mula sa panahon ng pagtatayo ng pundasyon. Nang makita ko sina Ye Fan at Nayan Rujao, nakilala ko agad sila. Kung tutusin, kilala sa paligid ng Hangguangman ang basurang pangalan ni Leng Xingchen at ang magandang pangalan ni Nayan Rujao. Rare guest, young Master Xingchen, Fairy Rujao, papasok ba kayong dalawa sa Zinlong Pavilion ngayon? Nakangiting tanong ng isang waiter. Ang magandang mukha ni Nayan Rujao ay nanlamig sa sandaling ito, ang kanyang mga mata ay agad na naging marangal at marilag, anong ibig mong sabihin? Hindi ba tayo pwedeng pumasok?
Ang waiter ay hindi na nang ahas na tumawa, at humingi ng paumanhin, hindi. Siyempre hindi yun ibig sabihin, Rujao boy kalmado. Humph. Mag-record ka dali, huwag mong sayangin ang oras ng asawa ko. Malamig na sabi ni Nayan Rujao. Medyo nagulat si Yefan, bakit biglang naging malakas ang Nayan Rujao na ito. Mukhang hindi naman talaga siya ganun kaina, pero sobrang malambing niya kay Leng Xingchen. Sa harap ng mga tagalabas, sinusubukan niyang protektahan ang kanyang asawa. Pagkatapos ng lahat, naitatag pa lamang ni Leng Xingchen ang ikasyam na antas ng pundasyon, at si Nayan Rujao, isang magsasaka sa kaharian ng alchemy, ay talagang napakalakas para sa kanya. Hindi nakakagulat na si Leng Xingchen ay hindi gustong lumabas kasama si Nayan Rujao. Karamihan sa mga lalaki ay hindi makayanan ang pakiramdam ng pagiging protektado ng isang babae. Matapos gumawa ng record at ibigay ang isang maliit na piraso ng prehistoric stone, ang dalawa ay kwalipikadong pumasok sa Zinlong Pavilion. Si Yefan ay may hawak na karatula na may nakasulat na numerong 189. Tila medyo kakaunti ang mga monghe na nagbibid. Sa koridor na kanyang dinaanan, sinabi ni Nayan Rujao sa mahinang boses, "Asawa. Ngayon lang, nagpahayag ang aking asawa, at nawalan ako ng galit. Huwag kang magalit sa aking asawa." Tumingin si Yefan kay Nayan Rujao, na napakaganda. Mukhang hindi na siya makapaghintay na halikan ng maselang mapupulang labi niya, paano ka magagalit? Gayunpaman, si Yefan, sa psikolohikal at moral na paraan, ay nadama pa rin na hindi siya maaaring maging masyadong malapit kay Nayan Rujao, at siya ay pinaghihinalaang nanlaloko ng damdamin ng iba, kaya nagpigil siya. Jiao, ipinagtanggol mo ako, mabuti, bakit ako nagagalit sa iyo? Nakangiting sabi ni Yefan. Namula ang mga mata ni Nayan Rujao sa emosyon, ibinaba niya ang kanyang ulo, pinunasan ang gilid ng kanyang mga mata, at tahimik na sinabing, "Salamat asawa sa pag-unawa." Ang asawa ay maaaring mag-isip ng ganito, at ang babae ay magiging mas mapayapa sa katawan at isipan. Bago nila namalayan, nakarating na silang dalawa sa isang napakagandang bulwagan, kung saan maayos na nakaayos ang maliliit na mesa, na may 4 na upuan sa tabi ng bawat mesa. Sa sandaling ito, mayroong higit sa 200 mga mesa, halos puno ng mga tao. Obviously, karamihan sa kanila ay naghihintay na dito bago magsimula ang gong. Haha, tama ang nabasa ko. Hindi ba ito si Young Master Leng Xingchen mula sa Leng Family of Cold Light Gate? Naglakas loob kang pumasok sa Zinlong Pavilion na ito. Isang mapaglaro at exaggerated na boses ang nagmula sa gilid, sinundan ng kahit sino pales laughter. Dahil din sa boses na ito, mas maraming bisita ang nakakakita kay Yefan na pumapasok. Maraming tao ang nagbulungan at nanunuya, halatang kilala nila kung sino si Leng Xingchen. Tumingin sina Yefan at Nayan Rujao at nalaman na ito ay isang binata na nakasuot ng matingkad na dilaw na brocade na damit, na may mataas na bun at mukha na parang korona ng jade. May 2 lalaki at isang babae sa likod niya. Sa pagtingin sa mga damit, medyo pamilyar si Yefan. Ang binatang ito ay may cultivation base ng earth peel. Nang makita ang mga taong ito, tatayo na sana si Nayan Rujao para magsalita para sa kanyang asawa, ngunit pinigilan siya ni Yefan. Tiningnan ni Yefan si Nayan Rujao nang may malalim na kahulugan, kaya hindi na kailangang lumapit pa ang babae. Nang inag ang puso ni Nayan Rujao. Hindi niya alam kung bakit, ngunit nakikita niya ang isang pakiramdam ng katatagan na kasing harlika ng bundok sa mga mata ng kanyang asawa, na nagbigay sa kanya ng matinding tiwala. Ito ay isang bagay na hindi pa nakita ni Nayan Rujao. Feeling mula sa asawa, hindi napigilan ng babae na medyo natulala, para siyang baliw. Wala talagang ibig sabihin si Yefan. Kahit na siya ay naglalaro ng Leng Xingchen, hindi niya ito matiis. Mas komportable para kay Nayan Rujao na harapin ang lahat ng mag-isa. Ikaw ay mula sa Eastern Emperor Sect. Casual na sabi ni Yefan. Naalala niya ang mga tao ng Eastern Emperor Sect, ang estilo ng pananamit ay medyo katulad sa kanila, at ang susi ay ang hininga ng pagsasanay, na halos magkatulad din. Nang marinig ito ni Brother Young Master, ngumisi siya at sinabing, "Nagpapanggap ka bang baliw? Hindi mo man lang kilala itong Young Master. Dapat ba kitang kilalanin?" Walang pakialam na tanong ni Yefan. May kislap ng kabagsikan sa mga mata ni Brother Young Master, at malamig siyang ngumuso, "Leng Xingchen, ito ang Zinlong Pavilion, at ang mga patakaran ay hindi mo ito magagawa. Hindi ako nag-aaksaya ng oras ko sa iyo, kung nasa labas ako. Umasa ka lang sa iyong mga salita, Ben ang anak ay dapat ipaalam sa iyo na ikaw, ang Young Master ng malamig na pamilya, sa mata ng anak na ito, ay walang iba kundi isang basura." Bumalik sa katinoan si Nayan Rujao sa oras na ito, at nang marinig niya ito, galit niyang sinabi, "Ming Rui. Huwag kang maging mapangahas. Narito ang Hanlu City, hindi ang Eastern Emperor Sect mo. Kung manggahas kang maging walang galang sa asawa ko, hindi ka pababayaan ng Hangguangman. Hehe. Fairy Rujiao, napakaganda mo pa rin, ang magsalita para sa ganoong sayang ay talagang nahihiya ako para sa iyo." Ngumisi si Ming Rui, "Kung tungkol sa nakakatakot, may iligtas mo ito, diwata, kahit na tinuruan ka ng batang master na ito ng isang walang kwentang asawa dito, sasaktan ni Han Guangmen ang ating Eastern Emperor Sect para sa kanyang walang kwentang basura. Ito ba? Ako.
Narinig mo na, Hang Guangman ay nakikipaglaban kay Feng Linhai ngayon, at siguradong ayaw mong makaakit ng isa pang kalaban, di ba? Namumutla sa galit ang mukha ni Nianro, kumakabog ang dibdib, ngunit hindi siya makapagsalita. Sa sandaling ito, ilang tao ang lumabas mula sa upuan. Ming Rui, nakakatuwa bang ay bully ang aking junior brother Xing Chen at Ru Jiao, isang babae? Gusto mo bang lumabas mamaya at makipag-away sa akin? Isang eskrimador na nakaputi na may marangal na mukha at isang masculine charm ang lumapit. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.